Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1876. Sa sandaling ito, siya ay naiinis. Hindi kalayuan ang kanyang istasyon sa Songfield. Mabilis silang nagmaneho dito at nakarating sa loob ng mahigit 1 minuto. Malamig na sinulyapan ni Hal si Philip habang itinigil ang mga susunod niyang pangyayari. Paglingon niya ay sumaludo siya kay Mac na lumapit sa kanya. Kataas-taasang Commander Gilden. Boom! Dumaan si Mac sa mabangis na grupo ng mga bilanggo, lumapit kay Hal, at sinipa siya ng marahas sa tiyan. How dare you sway my order? Napaungol si Mac sa galit. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at sinabing, ano ang nangyayari dito? Nagkarga ng mga armas. Sinong papatayin mo? Hinimas ni Hal ang kanyang tiyan at tumalon mula sa lupa. Malamig siyang tumayo sa harap ni Mac, matuwid at tame time na sinabi. Supreme Commander Gilden, ito ang utos ni Miss Una. Nang makita ang galit ni Hal, galit na galit si Mac. Kasabay ng malamig na singhot ay mariin niyang sinaway, so what if it's Miss Una? Alam mo ba kung sino ang hinuli mo? Kumunot ang noo ni Hal at sinabing, kahit sino pa, basta mahuli sila, dapat pantay-pantay ang pagtrato sa kanila. Ito ang itinuro mo sa amin noon. Kumakabog ang dibdib ni Mac sa galit. Talagang naglakas loob si Hal na gamitin ang kanyang mga naunang salita para pabulaanan siya. Sumampa siya ng isa pang sipa at sinabing, siya ay isang dragon warrior sa ilalim ng pamumuno ni Supreme Reed Williams sa Southridge. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang iyong naidulot? Ngayon lang ako personal na tinawagan ni Mr. Santos at sinabihan akong palayain siya agad. Nang marinig ito, natulala si Hal. Ano, isang dragon warrior? Sa ilalim ng utos ng Supreme Reed Williams sa Southridge. Miss personal na nagbigay ng utos si Santos na palayain siya. Paano ito mangyayari? Habang tulala pa si Hal, lumapit na si Mac kay Philip at nakayukong sinabi, Mr. Clark, nahihirapan ka. Patawarin mo ang aking mahinang disiplina. Ihahatid na kita palabas ngayon din. Napataas ang kilay ni Philip nang makita ang grupo ng mga tao na biglang pumasok para iligtas siya. May na-realize siya, tila may ginawang hakbang ang guro. Matapos mag-isip, hindi na pinahirapan ni Philip si Mac Gilden at bahagyang tumingin kay Hal na nakatayo sa gilid habang naglalakad pasulong. Ang sarkastikong tingin niya ay nagpadilim ng mukha ni Hal. Tapos na ba ito? Damn it! Di nagtagal, umalis si Mac sa ilalim ng kulungan kasama si Philip at bumalik sa lupa sa itaas. Gayunpaman, nang lumitaw sila sa ibabaw, nagulat sila sa eksena sa harap nila. Sa harap nila, halos 100 sundalo ang nakatutok sa kanila ng mga baril sa pasukan papunta sa underground na bilangguan. Ang nangunguna ay walang iba kundi si Mandy Una. Sa sandaling ito, ang kanyang mga braso ay nakakrost at ang kanyang mga mata ay nagdadala ng isang napakalamig na lamig. Malamig niyang tinitigan sina Mac, Philip, at iba pa. Sabi niya, kataas-taasang Commander Gilden, wala kang karapatang kunin ang taong ito. Isa siyang wanted na lalaki ng Nonagon. Nagdilim ang mukha ni Mac nang makita si Mandy. Pagkatapos, pinisil niya ang isang ngiti sa kanyang mukha, humakbang pasulong, at sinabing, Miss Una, hindi mo talaga mahahawakan ang taong ito. Isa siyang dragon warrior sa ilalim ng utos ni Supreme Williams. Inutusan ako ni Mr. Santos para ilabas siya ng ligtas. Sa kanyang pagtataka, ang mayabang na si Mandy Una ay umiling, tumingin kay Mac ng masama, at sinabing, Supreme Williams. Kaya ano? Isa siyang lalaking hinahanap ng Nonagon. Ang isang maliit na Supremo ba ay nangangahas na labanan ang Nonagon? Kabanata 1877. Isang maliit na Supremo ng Southridge. Nanlamig ang gilid ng mga mata ni Mac, at hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Ang Mandy Una na ito ay hindi karaniwan na mayabang at bastos. Naglakas loob pa siyang huwag igalang si Supreme Reed Williams ng Southridge. Siya ang unang Supremo sa bansa. Kung iisipin, maging si Deputy Consul Cooper Berry ng Nonagon ay kailangang maging magalang kapag nakita niya si Reed at tinatrato siya bilang isang panauhing pandangal. Gayunpaman, walang pakialam si Mandy kay Reed. Masyadong magarbo. Miss Una, hindi ako nagbibiro sa iyo.
Ang taong ito ay kay Supreme Williams, at nagbigay din si G. Santos ng utos na dapat siyang pabalaykan ng ligtas. Pakiusap huwag mo akong pahirapan. Sa pagkakataong ito, medyo malamig na rin ang tono ng boses ni Mac. Nilampasan kasi siya ni Mandy at diretsong inutusan ang mga nasasakupan niya na ikinagalit niya. Ngayon, naging masungit din ang babaeng ito kay Supreme Williams, na lalong nagpulala sa impresyon nito sa kanya. Bago ito, mayroon pa rin siyang paggalang sa kanya dahil sa kanyang katayuan sa Griffin Pavilion ng Nonagon. Ngayon, dahil ang kabilang partido ay napakawalang galang, naramdaman ni Mac na hindi na kailangan pang magalit sa kanya. Dapat ng isang mandirigma ang pagmamalaki at gulugad ng isang mandirigma. Nakakunot ang noo at nakikitang nanlamig sa mukha, sinabi ni Mandy kay Mac, Supreme Commander Gildan, ayokong makipag-usap sa iyo nang walang kaparerikan. Hindi mo maalis ang taong ito. Siya ay pinaghahanap ng Nonagon. Gusto ko siyang harapin ng personal. Nang marinig ito, pinigilan ni Mac ang kanyang galit at same time na inutusan ang 5 miyembro ng squad na dinala niya sa likuran niya. Lahat ay makinig sa akin at pilitin ang iyong paraan. Ang sino mang maglakas loob na pigilan tayo ay maaaring patayin kaagad. Whoosh! Agad namang nagtaas ng baril ang mga kasama niyang si Mac at itinutok sa mga taong nasa tapat. Sobrang tense ang atmosphere. Nawalan din ng pasensya si Mandy at nagbabala, Mac Gildan, huwag makipaglaro sa apoy. Mayroon akong Griffin order mula sa Griffin Pavilion ng Nonagon. Ang mga tao ng iyong combat squad ay dapat sumunod sa akin ng walang kondisyon. Kung hindi, lahat ay kakasuhan ng insubordination at hahaharapin ng naaayon. Malamig na ngumuso si Mac doon. Miss Una, hindi ako naglalaro ng apoy kundi sinusunog mo ang sarili mo. Mayroon din akong utos mula sa Grand Commander na ang taong ito ay dapat na maibalik ng ligtas. Kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang, sinusuway mo ang kagustuhan ni Grand Commander Santos at ang pagiging masuwayin mo. Malamig na singgal ni Mandy. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, kung ganoon, wala nang ibang pag-uusapan sa pagitan natin. Tingnan natin kung sino ang makakalabas dito ng buhay. Sa kritikal na yugto ito, biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan ang 8 Apache combat helicopter. Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na mga propeller sa buong pabrika. Ang mga tao sa lupa ay umindayog na parang marupok na damo dahil sa malakas na agos ng hangin. Lahat ay tumangala at nakita ang 8 laban ng Apache na umaaligid sa pabrika. Kaagad pagkatapos, ang mga itim na lubid ay inihagis pababa mula sa langit. Mabilis na bumaba mula sa mataas na altitude ang mga mandirigmang nakaitim na uniforme ng panlaban na may mga sandata sa kanilang likod. Pagkalapag ng lahat, itinaas nila ang kanilang mga sandata at mabilis na pinalibutan ang lugar na ito. Ang mga taong ito ay hindi katulad ng mga naka-uniformeng berde. Nakasuot sila ng itim na combat uniform at may mga armband na may larawan ng longsword pati na rin ang nakasulat sa salitang Snapdragon. Sila ang mga personal na gwardya ni Garth Santos, mga Snapdragon. Dalubhasa sila sa mga aktibidad sa malayo sa Pampang. Sila ay isang misteryosong combat squad. Sa pangkalahatan, hindi sila nagpakita sa publiko. Gayunpaman, ang combat squad na ito ay lumitaw ngayon. Kabanata 1878. Lumingon-lingon si Mandy sa mga taga-Snapdragon na mabilis na pinalibutan ang lugar at nagdilim ang kanyang mukha. Tuwang-tuwa si Mac nang makita ang tagpong ito. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng kaba sa pagpapahinga, na sinundan ng gulat. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ng mga Snapdragon ay mabilis na narito si Old Master Santos ng personal. Tamang-tama, ang isa sa mga Apache ay lumapag sa lupa at si Garth Santos sa kanyang puting martial arts garb ay bumaba mula sa helicopter. Mahigpit siyang binantayan ng 4 na tag-alaban ng Snapdragon mula sa harap at likod. Ito ay isang alamat sa teritoryo, isang nagniningning na bituin. Pagkarating ni Garth, gumawa ng paraan para sa kanya ang dalawang magkaharap na partido. Lumapit siya nang hindi man lang sumulyap kay Mandy at diretsyong nilapitan si Mac. Malamig na tinitigan muna siya bago time na sinabing, I'll take care of you pagbalik natin. Pagkatapos, ngumiti siya kay Philip at sinabing, Mr. Clark, sorry kung pinahirapan kita. Nandito ako para sunduin ka. Sa paligid ni Garth Santos, walang dapat ikabahala. Gayunpaman, nagsalita si Mandy sa oras na ito,
Mr. Santos, hindi ko inaasahan na dadating ka sa personal. Ngunit hindi mo maaaring alisin ang taong ito. Siya ay pinaghahanap ng aking Griffin Pavilion. Nang marinig iyon, lumingon si Garth at malamig na tumingin kay Mandy. Nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, sinabi niya, "Bata, kahit ang iyong ina, si Dahlia Una, ay hindi maglalakas loob na kausapin ako ng ganito." Kumunot ang noo ni Mandy bago tumawa ng tawa. "Old Master Santos, alam kong iginagalang ka sa teritoryo at nasisiyahan sa maraming katanyagan, ngunit ito ang negosyo ng aking Griffin Pavilion. Sana hindi ka makialam dito. Kung hindi, hindi ko matiyak kung mapapanatili mo ang iyong katayuan at impluensya." Natawa si Garth at sinabing, "Aba, anak ka nga ng nanay mo, na inukit sa molde ni Dahlia Una. Maging ang iyong pagkatao ay pareho. Pero hindi ka pananay, at hindi ka qualified para utusan ako. Matagal na sigurong napag-iisa ang Nonagon na wala silang respeto sa iba at sa bansa. Kayo ay isang grupo lamang ng mga makasarili at materialistikong tao na nagsasabing nagtatrabaho sila para sa sibilisasyon ng tao at sa hinaharap, ngunit sa katunayan, ito ay para sa iyong sarili." Galit na sabi ni Garth at idinagdag, "Ngayon, tatayo ako dito. Kung gusto mong Griffin Pavilion na ilayo ang taong ito, kailangan mo muna akong kumbansihin o i-dismiss sa aking post. Kung hindi, tiyak na bibisita ako sa Pavilion Master Una ng personal." Bilang Grand Commander sa teritoryo, kulang na lang si Garth Santos sa pagiging supremo sa posisyon. Bagamat mabypass ng Nonagon ang combat squad, kailangan pa rin nilang sumunod sa linya sa harap ng isang Grand Commander tulad ni Garth. Pagkatapos ng lahat, ang mga dakilang commander ay ang pundasyon ng teritoryo. Ang pagkakasala sa isang dakilang komandante ay katumbas ng pananakit sa lahat ng puwersa ng labanan sa teritoryo. Gaano man kalakas ang Nonagon, hindi sila mangangahas na kumilos ng walang ingat. Samantala, ang punong tanggapan ng Nonagon. Ang itim na gusali. Sa ngayon, sa labas ng nagtataasang gusali ng punong tanggapan ng Nonagon, ang mga kalye sa lahat ng direksyon ay puno ng mga nakabaluti na sasakyan at mga grupo ng mga armadong mandirigma. Lahat sila ay sabay-sabay na papunta sa lungsod. Sa wala pang isang minuto, sa loob ng 10 milyang radius ng Nonagon ay puno ng mga ganap na armadong tauhan ng labanan. Lahat sila ay nakasuot ng dark green na combat uniform. Tulad ng mga talon na bumubuo ng pisikal na lakas, sila ay nag-uugnay sa mga pader ng mga tao. Samantala, sa loob ng mga pulutong ng mga manlalaban sa bawat kalye, ang mga poste na may malalaking pula at itim na mga bandila ay kumikislap sa hangin. Ang pinakakilala na bandila ng Dragon Warriors. Ito ay isang simbolo ng invincibility. Ito ang watawat na kinatatakutan ng lahat ng kaaway na bansa. Sa sandaling ito, tumahimik ang buong lungsod. Hindi alam ng mga mamamayan kung ano ang nangyayari ay nagtago sa kalapit na mga gusali at tumingin sa eksenang ito sa gulat. Lahat ng kalye ay nasa ilalim ng batas militar. Maging ang kalangitan sa itaas ay napuno ng umaaligid na mga panlaban sa eroplano. 30,000 sundalong nakasuot. Naging alerto ang buong gusali ng Nonagon at agad na isinailalim sa batas militar. Ang lahat ng mga alagad ng pinto at mga bantay ng labanan ay agarang pinaalalahanan upang bantayan ang lahat ng pasukan at labasan ng Nonagon. Sa harapan ng karamihan, isang kahanga-hangang figure ang nakatayo sa isang berdeng uniforme ng labanan at isang madilim na berdeng sombrero ng general. Ang labi ng sombrero ay may berde ng berdeng pattern ng dragon na may gintong bituin sa gitna. May green dragon saber din sa bewang niya. Ang kanyang tingin ay kasing lalim ng dagat ng mga bituin habang nakatayo ang kanyang mga kamay sa likod, walang pakialam sa matayog na gusali sa kanyang harapan. Isang hindi magagapi na poster. Isang intensity na pumailang lang sa langit. Kabanata 1879. 30,000 armadong mandirigma na nakasuot ng sandata ang nakatayo sa harap ng gusali ng Nonagon. Si Reed Williams ay buong pagmamalaki na nakatayo sa harapan kasama ang kanyang kahanga-hangang figure. Sa likod niya ay pawang mga nakabaluti na sundalo. Napuno ng lahat ng uri ng sasakyang panlaban ang mga kalapit na kalye. Ang mga eroplanong pandigma ay lumipad sa kalangitan. Ang buong sitwasyon ay nasa bingit ng breakout. Agad ding inalerto ang gusali ng Nonagon. Lahat ng miyembro ay ipinadala.
Ang lahat ng mga bantay sa istasyon pati na rin ang daan-daang mga alagad ng pinto na responsable para sa seguridad ng Nonagon at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang dibisyon ay nakatanggap ng isang agarang utos na ipagtanggol ang punong tanggapan ng Nonagon sa lahat ng mga gastos. Swoosh! Isa-isang, ang mga figure ay bumaba mula sa langit, lumilitaw mula sa lupa sa ibaba, lumitaw mula sa manipis na hangin, o unti-unting tumigas sa anyo ng tao mula sa apoy, alon ng tubig, likidong bakal, at iba pa. Lahat sila na may panginginig sa mukha, ay nakahilera sa harap ng Nonagon Building. Bawat isa sa kanila ay may pagmamataas na tingin habang sila ay nakatayo o nakayuko na may mga brasong akimbo o nakakross. Malamig na pinagmasdan ng kanilang mga mata ang 30,000. Mga mandirigma sa harap nila. Mga alagad ng pinto. Daan-daang disipulo ang agad na nagtipon. Ang lahat ay isang piling tao na kayang lumaban ng 100. Kung ang balita ng gayong kamangha-manghang tanawin ay kumakalat sa labas ng mundo, tiyak na magdudulot ito ng mga pagbabago sa buong mundo. Ang katotohanang itinago ng Nonagon at ng iba pang institusyon ay isa publiko. Gayunpaman, si Reed Williams ay nagsagawa ng mga advanced na pag-iingat at nilinis ang lahat sa loob ng 10 milyang radius. Lahat ng normal na mamamayan ay dinala ng combat squad ng walang pagkaantala. Sa sandaling ito, sa loob ng 10 milyang radius ng Nonagon, tanging ang mga tao ng Nonagon at ang mga tao ni Reed ang naruroon. Sa pagharap sa mga alagad ng pintuan na may mga supernatural na kapangyarihan na mukhang malayo at mapagmataas, ang 30,000 mga mandirigma ay hindi nagpakita ng anumang bakas ng takot. Katulad ng mga fighting machine, nakatayo sila sa lugar na naghihintay ng utos mula sa Supremo. Ang berdeng uniforme ni Reed ay lumipad sa hangin. Sa isang walang malasakit na mukha, isang halik ang kumislap sa kanyang mga mata. Agad niyang nalaman ang lakas ng daang ito o higit pang mga disipulo. Matagal na panahon na rin simula noong nakilala ko ang isang katulad ko. Bumantong hininga si Reed at tumayo habang nasa likod ang mga kamay. Bahagyang gumalaw ang mahaba at balingkinitan niyang mga daliri. Sa ekspresyon niya, parang may kinakalkula siya. Kasabay nito, sa gusali ng Nonagon sa likod ng isang malaking French window sa isang lugar, ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting kamiseta at checkered vest. Mayroon siyang stoic angular na mukha at isang pares ng malalim na mga mata na may pahiwatig ng kulay abo sa kanyang buhok. Humigop siya ng isang tasa ng bagong timplang kape sa kanyang kamay. Ang taong ito ay halos 1.9 metro ang taas, malawak at matibay na parang oso. Nakasuklay sa likod at may balbas. Nakasuot siya ng isang pares ng gold-framed glasses. Siya ay may reputasyon bilang isang rogue sa isang suit. Cooper Berry, siya ang Deputy Consul ng Nonagon. Ang aktwal na taong namamahala sa Nonagon ngayon. Isang malabong walang pakialam na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig nang sabihin niya sa 3 matatangkad at sexing babaeng katulong sa likod niya. Nakontak mo na ba ang 5 master ng pavilion? Isang blonde at blue-eyed na babaeng assistant na nakasuot ng sequined pale gold ultra short dress na may malademonyong hot figure na yumoko ng may paggalang. Sinabi niya, Deputy Consul, nakipag-ugnayan na kami sa kanila at papunta na sila. Humalaklak si Cooper at natatarantang sinabi, on their way. Sa kanilang lakas, aabutin lang sila ng ilang minuto para sumugod dito mula sa ibang pavilion. Sinadya nilang magpalipas ng oras. Ang blonde na babaeng assistant ay kumunot ang kanyang magandang kilay at nagtanong, gusto mo bang ilabas ang Nonagon order? Umiling si Cooper, tumingin sa eksena sa ibaba, at sinabing, hindi na kailangan. Ang mga miyembro ng 5 pavilion ay palaging nag-iisip na sila ay nakahihigit. Nasaan ang Griffon Pavilion Master? On the way din ba siya? Sumagot ang babaeng assistant, dumating na si Pavilion Master una, pero mukhang may problema siya. Ngumiti si Cooper at nagtanong, anong klaseng problema? Kabanata 1880. Ang isa pang babaeng katulong na nakasuot ng maalab na pulang damit ay sumagot, si Pavilion Master una ay naharang sa Griffon Pavilion. Ang kabilang partido ay isang araw ng mga alagad, at ang dalawang panig ay magkaharap. Isang hari ng mga alagad. Nanginginig si Cooper, lumingon, tumingin sa babaeng katulong sa nagninangas na pulang damit. Tinanong niya, sino ito? Alam ni Cooper na ang hari ng mga alagad na ito ay tiyak na hindi isa sa mga kasalukuyang nasa Nonagon.
Ang taong ito ay mula sa labas ng bansa o nagdepekto. Sumagot ang babaeng assistant, siya ang dating hari ng mga disipulo ng Fifth Zone na kilala rin bilang Red Dragon, Feneley. Nauna niyang pinili si Spencer Dunley. Feneley. Napakunot noon ni Cooper, at biglang may sumabog na aura sa buong katawan niya. Then, he chuckled and said, "Interesting. Sinabi ko lang sa Pavilion Master una na subukan ng kaunti ang tubig. Hindi ko inaasahan ang ganoong kalaking reaksyon. Oh, Philip Clark, ang iyong pamilya Clark ay talagang napakalakas at makapangyarihan. Roger Clark, ano ba talaga ang pinaplano mo? Siya ba talaga ang napili?" Bulong ni Cooper sa sarili bago tumalikod at nagsuot ng puting coat sa katawan. Ang likod ng Amerikana ay isang gintong burden ng salitang Nonagan, na may 2 gintong dragon na nakapalibot sa salita. Pagkatapos, lumabas siya ng opisina habang malamig na sinabing, "Let's meet Reed Williams." Sa likuran niya ay mahigpit na sumunod ang 3 babaeng katulong. Sa malamig na mukha, tinitigan ni Reed ang daang disipulo sa kanyang harapan at walang pakialam na sinabi, "Ayokong makapinsala sa inosente. Dapat kang umatras mag-isa." Ang isa sa kanila ay isang matipunong lalaki na may maalab na ugali. Siya ay maitim ang balat at puno ng malupit na lakas na may isang pares ng makintab na bakal na bangle sa paligid ng kanyang mga palso. Siya ang unang tumalon pababa at sumuntok sa lupa gamit ang isang kamao. Sa isang iglap, ang ibabaw ng lupa sa loob ng ilang metro mula sa impact ay nabasag na parang sapot ng gagamba bago sumabog. Ang maapoy na pulang lava ay kumalat sa ilalim ng mga bitek. "Ako, Matt Wells, hinahamon kita. Sino mang maglakas loob na salakayin ang Nonagon ay nanliligaw ng kamatayan." Ang masamang ugali ng matipunong lalaki ay umungal at pinadyak ang kanyang mga paa sa lupa. Tulad ng isang sumasabog na bola ng kanyan, ang magkabilang kamao niya ay pumutok na may nakasisilaw na pulang kislap at malakas na binasag kay Reed. Ang lakas ng suntok na ito ay sapat na malakas para mabasag ang sandata ng labanan. Ang nakakapasong init na dala ng suntok na iyon ay sapat na upang matuno ang bakal. Maraming alagad ang napangiti ng mahina nang makita si Matt na kumikilos sa sandaling ito. Ang figure sa berdeng uniforme ng labanan sa harap ay malamang na mahulog pagkatapos ng isang suntok mula kay Matt. Pagkatapos ng lahat, 2 na silang ganap na magkaibang uri ng mga tao. Ito ang pundasyon na ginawang mas mataas ang mga alagad sa pinto kaysa sa mga normal na taong ito. Iyon ay dahil matagal na silang tumigil na maging karaniwan. Sila ay nalantad sa higit at mas mahusay na mga sibilisasyon, at ang kanilang mga katawan ay umunlad kasama nito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nagulat ang lahat ng mga alagad. Tiningnan ni Reed ang nag-aapoy na pulang kamao na walang ekspresyon na humahampas sa kanya. Tumayo siya sa kinatatayuan ng isang sulyap lang, habang itinaas ang kamay, at nagunat. Sa isang daliri lang ay nakaharap niya ang kamao na napapalibutan ng apoy. Oo, tama iyon. Nakikita ito ng lahat ng malinaw. Gamit lamang ang isang daliri, naharang niya ang nangingibabaw at nagniningas na suntok ni Matt Wells. Napabuntong hininga ang lahat ng mga alagad sa pinto. Kaagad pagkatapos, nakita nilang yumoko si Reed ng daliri bago ito pinitik. Kabanata 1881. Boom! Kaagad, tila nagkaroon ng malaking epekto si Matt. Lumipad siya na parang bulalakaw at bumagsak ng malakas sa isang gusali. Ibinagsak niya ang 2 o 3 palapag ng mga gusali. Nagulat ang lahat ng mga alagad sa nakita. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nakita na lang nila si Matt na sumuntok ng mabangis bago tumayo na parang humawak ng isang braso ang layo sa kalaban. Pagkatapos, ang taong iyon ay sabog na parang bulalakaw. His! Ang lahat ng mga disipulo ay may goosebump sa kanilang buong katawan. Ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi kilala ng mga disipulong ito si Reed Williams. Kung tutusin, sila ay isang batch ng mga bagong napiling talento at kakapasok lang sa unang zona, hindi pa lang nag-aaral bago sila pinalabas para sa pagsasanay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng Nonagon Emergency Alert sa kanilang unang pagsasanay. Akala nila ay grupo lamang ito ng mga ordinaryong mandirigma. Walang inaasahan na ang lalaki sa pangunguna ay hindi maarap. Agad namang sumigaw ang ilan sa mga alagad na nangunguna, "Huwag na kayong mag-aksaya ng oras at sabay-sabay tayong maniningil." Kahit karaming tao ang kanilang kakampi,
hindi sila gaanong kapantay sa atin. Ipakita sa mga ordinaryong tao kung gaano tayo kalakas. Agad na napagkasunduan ang lahat ng mga alagad. Biglang inatake ng lahat si Reed. Ipapatikim ko sa iyo ang aking sumasabog na fireball. Galit na umungal ang isa sa mga disipulong may pulang buhok. Pinaandar niya ang kanyang aura at nagmanipula ng 3 apoy sa kanyang mga palad. Ang 3 bola ng apoy ay biglang nagliyab at tumalon ng ligaw. Pagkatapos noon, inihagis ng lalaki ang 3 nagngangalit na bolang apoy kay Reed. Tatak ng kidlat na espada. Sigaw ng isa pang tao. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay lumundag ng asol na kidlat. Bigla itong tumusok sa langit at sinaksak ang puso ni Reed. Tidal waves. Isang babaeng disipulo na nakasuot ng mapusyaw na asol na leotard ay gumawa ng kanilang kakaibang senyales ng kamay bago bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, 10-10 metro ng malalaking lumaragasang madilim na asol na alon ang biglang bumulwak mula sa manipis na hangin sa kanyang harapan. Sila ay lumalaki pa rin habang sila ay umaakyat at sinubukang lunurin si Reed. Ang iba pang material at enerhiya na pag-atake ay sumugod kay Reed sa lahat ng direksyon. Ito ay isang pagpapakita ng kontrol at pag-unawa ng mga alagad sa bagay, pati na rin ang mga aplikasyon ng mga tuntunin. Sa mata ng mundo, ito ay matagal nang nalampasan ang walang kamatayang kapangyarihan. Gayunpaman, ito ay isang maliit na nagpapakita lamang ng kapangyarihan sa likod ng pinto. Nang makita ito, ang lahat ng mga alagad ay nanunuya sa loob. Nahaharap sa gayong hindi maisip na paraan ng pag-atake, ang pananaw ng sinuman sa mundo ay babagsak. Hindi man sila ordinaryong tao, sa ilalim ng pagkubkob, sila ay magiging abo. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, ang mga disipulo ay lubos na nagulat sa eksena. Nakatayo si Reed habang nasa likod ang kanyang kamay at nababanaag sa kanyang mga mata ang matinding lamig. Pinagmasdan niya ang lahat ng pag-atake para sa kanya. Walang magawa siyang umiling at sinabi, ang mga disipulo ng pangkat na ito ay mas mahina kaysa dati. Pagkasabi noon ay humakbang siya at walang takot na naglakad papunta sa pasukan ng Nonagon. Ang lahat ng paparating na pag-atake ay naharang ng isang maputlang gininto ang liwanag ng kalasag 3 metro ang layo mula sa katawan ni Reed. Kaagad, ang daang o higit pang mga disipulo ay natulala. Sino sa lupa ang makakahadlang sa kanila sabay-sabay na pag-atake ng hindi nasaktan? Bukod dito, hindi man lang kumikilos ang kabilang partido. Masyadong nakakatakot. Umuwi ka dali. Pigilan mo siya. Isang tao ang umungal, at 12 ng mga disipulo ang mabilis na umatras. Habang ipinagtatanggol ang Nonagon, lahat ay naglabas ng iba't ibang armas. Ang ilan ay may mga baril na gatlang. Siyempre, ito ay isang kanya ng enerhiya na espesyal na binago ng Nonagon. Kabanata 1882. Tulad ng isang baliw sa labanan, ang lalaki ay may dalang malaking gatlang energy cannon sa magkabilang kamay at umuungal sa pananabik, hahaha. Tikman mo ang mabilis kong bowl ang apoy. Daga-tat-tat, kaagad, umikot ang 20 barrels ng gatlang energy cannon sa napakabilis at makakapal na asol na mga bala ng enerhiya ay biglang bumaril papunta kay Reed. Kahit na ang isang disipulo mula sa pangalawang sona ay mapupuno ng mga bala sa ilalim ng gayong matinding pag-atake. Gayunpaman, isa pang nakakamangha na eksena ang bumungad sa kanilang mga mata. Ang maputlang gininto ang kalasag ng enerhiya sa harap ni Reed ay lumaban sa mga makakapal na bala ng enerhiya. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawa, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay naganap sa buong field. Ang banggaan sa pagitan ng asol na kanya ng enerhiya at ng maputlang gintong kalasag ay bumuo ng isang nakasisilaw na liwanag na bumubulag sa mga mata ng lahat. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng ripple sa green combat uniform ni Reed habang may bakas ng pagkain sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay niya at gumawa ng grabang motion. Bang! Bago malaman ng disipulo kung ano ang nangyayari, isang gintong kamay na nagpakita sa isang puwersa ng enerhiya na lumitaw sa manipis na hangin at hinawakan siya. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumambulat at naging ambon ng dugo. His! Nataranta ang lahat ng mga alagad. Naduraj ang alagad sa isang simpleng sunggaban sa hangin. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang taong ito ay dapat na kahit isang alagad mula sa ikatlong sona upang magkaroon ng gayong nakakatakot na pamamaraan, tama ba? Siya kaya ay isang defector mula sa ikatlong sona.
Ang grupong ito ng namumuong mga disipulo ay maraming iniisip sa sandaling ito at nagsimulang magpanik. Habang sila ay tulala pa rin, isang dosenang figure na nakasuot ng itim na damit at iba pang maskara ng hayop at biglang bumaba mula sa langit sa kanilang harapan. Ang bawat figure ay nagdadala ng hindi magagapi at nakakatakot na lamig. Sa kanilang likuran ay may espesyal na swan ball ang salitang madilim, sa itim sa puting background. Ito ang Dark Division ng Nonagon. Nagpakita talaga sila. Ito ay isang espesyal na pag-iral na pag-aari lamang ng Panginoong Consul ng Nonagon. Nakatanggap lamang sila ng mga utos mula sa Consul. Maging si Deputy Consul Cooper Berry ay walang tungkulin na utusan sila. Sa pangkalahatan, ang kanilang hitsura ay iba sa kalooban ng Consul. Sa paglitaw ng grupong ito ng mga tao, ang namumuong mga disipulo ay nasa sabik na hindi masabi. Para maging miyembro ng Dark Division, ang lakas nila ay dapat nasa 4th zone man lang. Sa mga taong ito mula sa ika-4 na zona sa paligid, tiyak na magiging maayos ang lahat. Lahat ng bagong alagad ng pinto ay maaaring umatras. Tayo na ang papalit dito. Nakasuot ng fox mask ang miyembro ng Dark Division. Sa isang payat na figure at mga braso na nakakross sa kanyang dibdib, tumayo siya sa harap ng karamihan ng tao habang ang isang hindi maipaliwanag na lakas ng kapangyarihan ay lumabas mula sa kanya. Oo, matapos matanggap ang utos, humigit kumulang 100 disipulo ang umalis sa lugar ng labanan at binantayan ang paligid ng Nonagon. Para naman sa pinuno ng Dark Division, titig na titig siya kay Reed gamit ang isang pares ng mga mata na mababanaag ang kanyang panginginig sa kabila ng maskarang suot. Malamig niyang sinabi, Supreme Williams, umaasa ang Lord Consul na makaka-address ka kaagad kasama ng iyong mga tao. Tungkol sa bagay na ito, tiyak na bibigyan ka ng Nonagon ng isang kasiya siyang paliwanag. Kabanata 1883, malamig na bamantong hininga si Reed, tumingin sa 12 o higit pang mga disipulo ng Dark Division, at sinabing, napagmamali ang estudyante ko. Bilang guro niya, natural na kailangan kong panindigan siya. Supreme Williams, gusto mo ba talagang pumasok sa Nonagon Building? Malamig na tanong ng pinuno ng Dark Division. Ang sino mang nang-aapi sa aking estudyante ay parurusahan. Sabi ni Reed habang umaalon ang kanyang katawan na may tumataas na layunin sa pakikipaglaban. Basag. Sa kalangitan, ilang kidlat ang kumikislap na nagbabala. Isang malakas na bagyo ng bagyo ang biglang hamampas. Tingnan mo, sa langit, sa mga alagad, may sumigaw. Sa isang iglap, lahat ay tumangala sa langit. Isang malaking pulang gintong espada ng paghahari at biglang nakasabit sa kalangitan. Ang katawan ng tibak ay pula at ginto, na inukit ng hindi kilalang mga pattern ng rune. 5 gintong dragon ang nakapulupot sa katawan ng espada, naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ang mga gintong kidlat ay patuloy na kumikislap. Sa hilt ng espada ay may golden dragon scale armor, mukhang makinang at nakasisilaw. Ang pangalan ng espada ay Arcturus. Sa isang iglap, kahit saan sa loob ng 10 milyang radius ay natatakpan ng isang maputlang gininto ang liwanag na kalasag. Nakikita lamang ng mga tao sa labas ang kalasag nang hindi nakikita kung ano ang nangyayari sa loob. Ang malaking pulang gintong dragon na espada ng pagiging hari ay nakasabit sa buong gusali ng Nonagon. Anumang oras, maaari itong mahulog at masira ang buong gusali. Kaagad, ang daang o higit pang mga bagong alagad ay natulala. Banal na She Asterisk T. Ano ang kanilang nakita? Ito ay isang tibak ng pagkahari. Ibig sabihin, ang lalaking nasa harap nila na nakasuot ng green combat uniform ay hari ng mga disipulo. Isang hari ng mga alagad. Paano ito naging posible? Iyon ay lampas lamang sa imahinasyon ng lahat. Sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban, ang isang araw ng mga disipulo ay matagal nang nalampasan ang lahat ng pinagsama-sama. Sa madaling salita, lahat sila ay dumaan sa mga pintuan ng impyerno at pabalik ngayon. Sinubukan lang nilang ibagsak ang isang hari ng mga alagad. Ang mas nakakatakot ay ang pressure na ibinubuga ng malaking espada ng paghahari ay mas malakas kaysa sa hari ng mga alagad na nakita nila sa unang sona. Ang simpleng eksenang ito ay nagulat na sa daan-daang mga bagong disipulo. Natarante rin ang natitirang dosenang mga disipulo ng Dark Division nang makita nilang inilabas ni Reed ang kanyang espada ng pagiging araw. Nilabanan ng pinuno ang panggigipit na ibinigay sa kanya ni Reed,
kinagat ang bala, at sinabing, Supreme Williams, sana ay makahinto ka sa lalong madaling panahon. Kung magdulot ito ng gulo, mahihirapan tayong maglinis ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Reed. Ang kanyang malamig na mga mata ay kumikislap na may mahinang gininto ang liwanag habang siya ay sumigaw ng patag na, nakaluhod ka. Thud. Bago pa may makariyak, naramdaman ng pinuno ng Dark Division ang isang napakalaking bundok sa kanyang likuran, yumuko ang kanyang mga tuhod, at lumuhad sa lupa. Wala siyang pagkakataong lumaban. Ito ang mapang-ipang pressure at aura ng hari ng mga alagad. Sa loob ng larangan ng enerhiya ng hari, ang isa ay nasa kanyang lubos na awa. Ang pinuno ay nasa ilalim ng matinding pressure. Sa malamig na pawis sa kanyang noo, nanginginig ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang kumawala sa nakakatakot na panggigipit ni Reed. Gayunpaman, habang siya ay nagpupumiglas at mas sinubukan niyang gamitin ang kanyang lakas, mas malaki ang pressure na kanyang nararamdaman. Basag. Ang mga tile sa ilalim ng kanyang mga tuhod ay nabasag sa isang iglap. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa habang umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Supreme W. Williams, nahihirapang sabi ng lalaki habang tinitiis ang matinding pressure at sakit sa buong katawan. Kabanata 1884. Gayunpaman, malamig lang siyang sinulyapan ni Reed. Nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mahina niyang sinabi, huwag mong tangkaing lumaban. Ito ang tuntunin ng paghahari. Wala ka talagang lakas para lumaban. Kung mas lumalaban ka, mas malaki ang mga pagpigil na pagdurusa mo. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring pulbasan ka. Nang marinig ito, sumuko ang batang pinuno ng Dark Division. Nanghina ang buong pagkatao niya sa isang iglap nang bumagsak siya sa lupa. Ang eksenang ito ay lubos na natakot sa lahat. Ito ay isang simpleng paghaharap ngunit ang miyembro ng Dark Division ay nawalan ng malay. Iyon ang Dark Division na pag-aari ng Council. Isang taong nag-iisa sa Council. Ang lalaking naka-combat uniform sa harap nila ay naglakas loob talaga na salakayin ang nasasakupan ng Council. Wala man ang Panginoong Consul sa Nonagon sa kasalukuyan, hindi niya mapapayagan na tumakbo ng talamak ang gayong tao. Agad, pinalibutan ng mga natitirang miyembro ng Dark Division si Reed. Sabi ng isa sa kanila, Supreme Williams, ito ang Nonagon. Kahit na ikaw ay isang hari ng mga alagad, hindi ka maaaring maging mapangahas. Hiniling sa amin ng Lord Consul na dalhan ka ng mensahe na huwag lumampas sa linya. Nang marinig iyon ay napabuntong hininga si Reed. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding ginaw at sinabing, huwag kang lalampas sa linya. Noong iniunat mo ang iyong mga kamay sa aking Dragon Warriors, nalampasan mo na ang linya. Ang Nonagon ay isang patak lamang sa karagatan. Sa tingin mo ba ay higit ka sa lahat? Ngayon, papasok ako sa Nonagon para makita kung nagawa mo ang anumang pagbabago sa lahat ng mga taon na ito ay maaaring ikagulat ko. Sa sinabi nito, itinaas ni Reed ang kanyang paa at naglakad papunta sa main entrance. Mahigit 100 miyembro ng Dark Division na may mga kapangyarihan ng ika-4 na ang nagsimulang umatake kay Reed sa sandaling ito. Gayunpaman, ikanaway lang ni Reed ang kanyang kamay. Bang! Katok! Agad silang lumipad na parang dayami, nahulog sa lupa, at nahimatay. Sa isang galaw lang, napalipad na silang lahat. Napatulala ang lahat sa nakakatakot na pagpapakita ng lakas na ito. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa lobby. Ang pinuno ay walang iba kundi si Cooper Berry sa kanyang puting Nonagon coat. Sa sandaling ito, binati niya si Reed ng may ngiti sa labi at sinabing, Supreme Williams, matagal na. Hindi ko akalain na bibisitahin mo si Nonagon ng ganito kasaya. Kasalanan ko kung hindi kita na-welcome ng maaga. Iniabot ni Cooper ang kanyang kamay na may banayad na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Masasabing ipinapakita niya kay Reed ang nararapat niyang paggalang. Gayunpaman, hindi pinansin ni Reed ang kabilang partido. Hindi nahihiya si Cooper. Binawi niya ang kanyang kamay, tumingin sa mga mandirigmang nakahanay sa labas ng mga lansangan, at tumingin sa espada ng paghahari na nakasabit pa rin sa langit. Medyo nalilito siya. Tutel, ang taong ito ay dating araw ng mga disipulo ng ika-6 na Sona. Sa mga tuntunin ng lakas, kakaunti ang mga tao sa buong Nonagon na maaaring tumayo sa kanya. Kahit na hindi siya katugma ni Reed.
Maliban na lamang kung ang ilang matatandang lalaki ay handang magpakita. Gayunpaman, sila ay nanatili sa likod ng pinto sa mahabang panahon nang hindi nakikialam sa mga makamundong gawain. Noong una, naisip ni Cooper ang master ng Dragon Pavilion, ngunit medyo nangangamba din siya sa taong ito. Hindi siya sigurado sa aktwal na lakas ng lalaking iyon. Bukod dito, ang kabilang partido ay nagpapakita o gumawa ng isang hakbang. Hindi siya lilito maliban kung ang Nonagon ay nahaharap sa isang krisis. Matapos itong pag-isipang mabuti, ngumiti si Cooper at sinabing, Supreme Williams, may maitutulong ba ako sa iyo? Malamig ang mukha ni Reed habang sinasabi, 2 kondisyon. Una, palayain ang taong iyon at parusahan ng mahigpit ang utak sa likod ng mga eksena. Pangalawa, pahiram ng mahal kong estudyante ang Dragon Transformation Pond sa likod ng pinto bilang kabayaran sa kanya. Kabanata 1885. Nang marinig ang 2 kondisyon mula kay Reed, naging seryoso ang mukha ni Cooper. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ginaw habang ang isang malupit na pagngisi ay lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Aniya, Supreme Williams, although supremo ka sa ating bansa, member ka rin noon ng Nonagon, di ba? Kahit wala kang pakialam sa dati nating pagkakakilala, kailangan mo pa ring igalang ang kasunduan ng Nonagon at ng ibang partido, di ba? Walang pakialam ang mga mata ni Reed. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod, at ang kanyang berdeng uniforme ay pumapagaspas sa hangin. Nakatayo siya roon na parang isang higanteng bundok, na ikinatakot ng iba. Hindi man lang sila makapag-isip kahit kailan. Ito ay tunay na pangangibabaw. Sa pananahimik ni Reed, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Cooper. Pagkaraan ng ilang sandali, nagngangalit siya at sinabing, maaari akong sumang-ayon sa unang kondisyon, ngunit wala akong karapatang tumawag ng mga shot para sa pangalawa. Kahit gawin ko, hindi ako papayag. Dati kang hari ng mga disipulo ng ika-6 na Sona. Dapat mong maunawaan ang kahalagahan ng Dragon Transformation Pond sa Nonagon at sa pinto. Ang Dragon Transformation Pond ay maaari lamang magbukas ng 1 beses bawat 3 taon. Kapag ang dragon ay nabago, ang isa ay maaaring umakyat sa pagkahari. Ito ay nakalaan para sa pinakapambihirang henyo sa likod ng pinto at ito ang pinakapundasyon ng Nonagon. Hindi ako pwedeng sumang-ayon dito. Ito ang bottom line ni Cooper Berry. Tanging ang pinakanamumukod-tanging mga henyo na nakapasa sa mga lecture at pagsasanay sa 5 zone pati na rin ang nakakuha ng mga talaan ng labanan na kinilala ng lahat, ang magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Dragon Transformation Pond. Maaari silang magkaroon ng pagkakataon na mahawakan ang pinto na gagawin nilang hari ng mga alagad. Ito ang pundasyon ng Nonagon at isa rin sa mga sikreto ng pinto. Talagang imposibleng pahiramin ito ng iba. Ngayon, gusto talagang hiramin ni Reed ang Dragon Transformation Pond. Ito ay imposible at ganap na hindi pinapayagan. Nang matapos magsalita si Cooper ay nagtaas ng kilay si Reed. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang sinasabi niya. Cooper, dahil tumanggi ka, uulitin ko ang mga salita ko. Gusto kong kunin at gamitin ang Dragon Transformation Pond. Ngayon, ano sa tingin mo? Sa sandaling sinabi niya iyon, ang 30,000 na mangagma sa likod ni Reed, ang mga fighter plane na umaaligid sa buong kalangitan, pati na rin ang mga armored vehicle na ganap na armado at handang pumunta lahat sila ay nagkarga ng kanilang mga bala sa oras, na ito. Handa silang umatake anumang oras. Ang eksenang ito ay natural na naging sanhi ng panginginig ni Cooper. Galit na galit siya. Sa anumang kaso, siya pa rin ang kinatawan ng konsul ng Nonagon, isang taong nakataas sa lahat maliban sa isa. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kawalang galang si Reed Williams sa kanya. Tsaka ano yung sinabi niya? Gusto niyang kunin at gamitin. Hindi ito nanghihiram. Ano ang pagkakaiba noon sa daylight robbery? Nagalit si Cooper. Nagdilim ang mukha niya habang malamig na sumigaw, Supreme Williams, sinusubukan mo bang pukawin ang digmaan sa pagitan ng Southridge at ng Nonagon? Huwag kalimutan, ang Nonagon ay independent sa anumang institusyon at hindi kami sumunod sa anumang mga tagubilin mula sa combat squad. Kahit na ang kasalukuyang posisyon ay hindi madaling makagambala sa ating code of conduct. Talaga bang nangangahas ka bang gumawa ng hakbang laban sa Nonagon? Tama si Cooper. Ang Nonagon ay independyente sa makamundong mundo at hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng sinuman sa anumang institusyon.
Iyon ang dahilan kung bakit ito naging espesyal at gayon din ang kriteria na ginawa itong nakahihigit sa sekular na mundo. Ang Nonagon ay nagkaroon ng pagmamataas at kalamangan. Ngayon, dahil walang awa na tinapakan ni Reed, nag-aapoy ang puso ni Cooper. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Cooper, hindi nag-atubili si Reed at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay. Ito ay isang simpleng aksyon lamang. Sa likuran niya, 30,000 armado at armored na mga mandirigma ang nagtaas ng kanilang mga baril. 3 hakbang sila pasulong. Kabog, kabog, kabog. Tulad ng kulog sa langit, ang mga tunog ay sumabog sa puso ng lahat. Ang 30,000 walang takot na mandirigma ay umabant ng 3 hakbang na parang porma sayon na pinanday ng agos ng bakal. Pagkatapos, ang mga mandirigma sa unahan na may mga kalasag na gawa sa mga espesyal na materyales ay hinampas sila ng malakas sa lupa, na nagpaparinig sa lupa. Sa mundong ito, ang gayong mapagmataas na hakbang ay magagawa lamang ni Reed Williams. Kabanata 1886, naikuyom ng mahigpit ni Cooper ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Bumaon ng malalim ang mga butas ng kanyang mga mata nang sumigaw siya sa galit, Reed Williams, ang katapangan. Ito ang Nonagon, hindi Southridge. Kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat, ang Nonagon ay magtitipon ng 10,000 mga disipulo upang lipulin ang iyong Southridge sa isang iglap. Sa sandaling sinabi ni Cooper iyon ay biglang, 5 kahanga-hangang figure ang lumabas sa gusali ng Nonagon sa pamamagitan ng mga anino. Mayabang na lumabas sa entrance ang 5 tao at tumayo sa likod ni Cooper. Sa ilalim ng ilalim, ang bawat figure ay nagdadala ng isang hindi magaganap na puwersang tumataas. 4 na lalaki at 1 babae. Kumakaluskos ang mga uniforme nilang panlaban. Sila ang kasalukuyang 5 hari ng mga disipulo ng Nonagon, at lahat sila ay naruroon. Ang kanilang hitsura ay nagulat sa lahat ng mga alagad na naruroon. Sila ang 5 hari ng mga alagad. Pinakilos ni Cooper Berry ang 5 araw ng mga disipulo para lang harapin ang isang Reed Williams. Sa paghaharap at kapaligirang ito, tila maaari nilang pasimulan ang digmaan ng siglo sa pamamagitan lamang ng paghinga ng malakas. Biglang narinig ang mga tunog ng pagsabog sa kalangitan. Sa itaas, 5 iba pang espada ng pagkahari ang biglang lumitaw, na nakapalibot sa espada ni Reed ng pagkahari. Green King, White King, Lightning King, Fire King, at Sea King. 5 espada ng paghahari ang nakasabit sa hangin, na nagdulot ng bagyo ng presyo ng enerhiya. Ang kapaligiran ay tila hindi makayanan ang presyo ng gayong makaharing kapangyarihan at malapit ng gumuho. Ang buong kalangitan ay dumaloy na may napakarilag na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang mga bolts ng makulay na kidlat ay nagngangalit din sa paligid ng mga espada ng paghahari, na nagpapakilos sa kalangitan ng 12-dosenang milya sa iba't ibang kulay. Mabilis na nagtipon ang mga makakapal na ulap sa ibabaw ng Nonagon, na bumubuo ng mga mala-vortex na ulap. Ang buong kalangitan ay tila magugunaw. Ang 5 espada ng paghahari ay nakasabit lang sa hangin, naglalabas ng nakasisilaw na kinang at tumatagos sa presyo. Sinisikap nilang kontrahin ang pula at gintong Arcturus Sword of Kingship sa gitna. Ang bagyo ay nasa bingit ng pagsabog. Nakatayo pa rin si Reed habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa 5 araw ng mga disipulo sa likod ni Cooper. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig nang sabihin niya, ang 5 hari ng mga alagad, ha? Cooper, masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Ngumisi si Cooper, na may tensyon na mukha, sinabi niya, Reed, gaya ng sinabi ko, ang Nonagon ay hindi isang lugar na maaari kang kumilos ng walang ingat. Tanghali, maaway ng Panginoong Konsul nang pinayagan kang umalis, isang salot. Ngayon, sa ngalan ng Nonagon at ng Panginoong Konsul, aalisin ko kayong lahat sa isang iglap. Si Cooper ay puno ng kumpiyansa. Sa suporta ng 5 hari ng mga disipulo sa likod niya, si Reed Williams ay hindi nagdulot ng anumang banta. Ano ang mahalaga kung siya ay dating araw ng mga disipulo ng ika-6 na sona? Makakaligtas pa kaya siya sa pinagsamang pagsisikap ng 5 hari? Gayunpaman, minaliit ni Cooper ang lakas ni Reed. Bahagyang itinaas ni Reed ang kanyang ulo, sinulyapan ang 6 na espada ng pagiging hari na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo, at bamulong, matagal nang nagbago ang mundong ito.
Kung nais ng Nonagon na tumakas sa mga hangganan at kontrolin ang laro ng chess, dapat ding kalimutan kung ito ay may lakas na nagsasama-sama ay talagang bumubuo ng isang napakalakas na puwersa. Sa sinabi nito, ibinaba ni Reed ang kanyang ulo at tinitigan si Cooper na may nagbabagang mga mata. Nakaramdam ng kaunting kilabot si Cooper sa titig ni Reed at nakakunot ang noo niyang tanong, ano ang gusto mong sabihin? Ngumisi si Reed at sinabing, ang mga hari ng mga disipulo na umalis sa Nonagon noon ay hindi lang ako. May isa pa. Magsanib puwersa man ang lahat ng mga alagad ng Nonagon, hindi pa rin sila ang kanyang kalaban. Kabanata 1887. Agad namang natigilan si Cooper sa mga salitang iyon. Iyon ay dahil may naisip siyang isang posibilidad. Gayunpaman, imposible iyon. Sa kabila nito, gumawa ng landas ng 30,000 mandirigma sa likod ni Reed. Sa abot ng paningin ng lahat, isang figure ang nakatayong tuwid na may mga mata na kasing lamig ng mga talam. Nagkaroon siya ng mapang-akit na aura at pressure habang naglalakad siya ng paisa-isa papunta kay Cooper at sa iba pang 5 hari ng mga disipulo. Ang figurang ito ay parang isang hindi magaganap na Diyos ng labanan ng lupain. Sa ilang simpleng hakbang lang, para siyang naglakbay sa nakaraan ng kawalang hanggan at tumayo sa harapan nila. Ang tindi na magdadala sa milyon-milyong tao na lumuhad at sumamba sa kanya ay tila napunit ang langit. Fulton Hash. Siya ay dating hari ng mga disipulo ng Ipitong Sona. Kilala siya bilang araw na may pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa lahat ng mga hari ng mga alagad. Sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanyang kapangyarihan, minsan siyang pumasok sa ikakapitong sona, malubhang nasugatan ang isang misteryosong pag-iral sa likod ng pinto, at nagbukas ng isang ligtas na lugar sa ikapitong sona. Siya ang hari ng lahat ng mga hari ng mga alagad. Siya ay isang hindi natatalo na alamat sa mata ng hindi mabilang na mga tao. Bawat hakbang niya ay tila may kaakibat na mga alituntunin ng langit at lupa. Ang bawat hakbang niya ay tila tumatak sa puso ng lahat, tulad ng isang ebanghelyo na hindi kayang labanan ng lahat kundi lumuhad at sumamba. Sa wakas ay nag-react si Cooper at ang 5 araw ng mga disipulo sa likuran niya nang lumapit siya. Napatingin si Fulton kay Reed sa gilid niya at tumango habang nararamdaman. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kilay at sinulyapan ang 6 na espada ng pagkahari sa langit. Marahan siyang bumantong hininga at sinabing, ilayo mo sila. Sa sandaling sinabi niya iyon, nawala ang 6 na espada ng paghahari sa langit. Naibalik sa liwanag ang kalangitan. Ang eksenang tila nasa bingit ng apocalypse noon ay naging asol na langit na may puting ulap. Ang nagngangalit na presyo at pagbabago-bago ng enerhiya ay nawala din sa isang iglap. Ang 5 hari ng mga disipulo sa likod ni Cooper ay lahat ay natigilan sa sandaling ito. Panghihimasok sa pagiging hari, si Fulton ay madaling makagambala sa kanilang paghahari. Ito ay simpleng hindi maisip. Ang bawat hari ng disipulo ay may sariling larangan ng enerhiya ng kaharian, na siyang ipinagbabawal na lugar na hawak nila ang ganap na kontrol. Ang sinumang lumabag sa larangan ng paghahari ay magiging karne sa chopping board, sa awa ng hari. Gayunpaman, ngayon lang, ang taong ito sa harap nila ay nagsasalita lamang ng ilang salita at madaling sinira ang kanilang pagbabawal ng pagkahari. Ito ang pangunahing pagmamanipula ng paghahari. Maari niya talagang baguhin ang mga alituntunin ng paghahari ng ibang mga hari ng mga alagad. Ito ay sobrang nakakatakot. Ang gayong tao ay sadyang walang talo. Ang eksenang ito ay natural na nagparamdam kay Cooper ng matinding pressure. Tinitigan niya si Fulton ng maingat at naglabas ng isang pangungusap mula sa kanyang mga ngipin, na nagsasabing, Fulton Hash, sa paggawa nito, labagin mo ba ang kasunduan sa pagitan ng pamilya Clark at ng Nonagon? Ibinaba ni Fulton ang kanyang mga mata kay Cooper at sinabing, if I remember correctly, secretary ka lang noon. Ngayon, naging deputy consul ka na. Tiyak na mayroon kang ilang mga trick sa iyong manggas. Nang marinig iyon, tumawa si Cooper. Hinatak niya ang kanyang kwelyo at mayabang na sinabi, dahil alam mo na ako ang deputy consul, dapat mong maunawaan na ako ang lahat sa Nonagon. Sa kawalan ni Lord Consul, ako ang may final say sa lahat. Fulton, kung ayaw mong sirain ang kasunduan sa pagitan ng Nonagon at ng pamilya Clark, umatras ka agad. Ito ay hindi isang lugar na maaari mong puntahan. Pagkatapos ng mga salitang ito, natahimik si Fulton saglit habang sinasabing, Cooper,
hindi ka pa nakakasama ng kausapin ako. Hindi qualified. Nagalit ito kay Cooper. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at umungol ng may hinanakit. Fulton Hash, kinakatawan mo ba ang iyong sarili o ang pamilyang Clark sa likod mo sa paggawa ng isang kaaway ng Nonagon? Kabanata 1888. Bahagyang napangiti si Fulton nang bumaling ang kanyang mga mata sa 5 araw ng mga disipulo sa likod ni Cooper. Aniya, not bad, acceptable ang quality ng talents mo. Mukhang sa paglipas ng mga taon, nag-effort din ang Nonagon. Medyo nagulat ang 5 araw ng mga alagad. Bilang mga hari, mayroon talaga silang bakas ng takot kapag kaharap ang gayong tao. Ito ay sadyang hindi narinig. Nakita na nila ang lahat ng uri ng mga eksena at nakipaglaban sa hindi mabilang na nakakatakot na pag-iral sa likod ng pinto. Kahit na sa dulo ng kanilang buhay, hindi sila nagpakita ng anumang takot. Gayunpaman, ngayon kaharap na nila ang isang hindi maarak na tao tulad ni Fulton, talagang nagkaroon sila ng pagnanasa na sambahin siya. Labis na nalungkot si Cooper nang marinig niya ito at same time na sinabi, Fulton, hindi ako nagbibiro. This is the Nonagon, not the turf of your Clark family. Walang sino mang pinapayagang tumakbo ng ligaw dito. Noon lang tiningnan ni Fulton si Cooper ng saktong sa mukha at seryoso siyang pinalaki. Nagalit ito kay Cooper. Sa kabila ng lahat ng sinabi niya, hindi pa rin siya pinansin ng kabilang partido hanggang ngayon. Cooper Berry, wala ako dito para makipag-usap sa iyo ngayon. Noong pinili mong kumilos laban sa iyong master, naitanim mo na ang ugat ng kasamaan. Ang ugat na ito ay sapat na upang maging iyong pagkawasak. Walang pakialam na sabi ni Fulton. Ang dominanteng kilos na ipinahayag sa kanyang mga salita at kilos ay natakot kay Cooper na tumingin sa kanya ng diretso. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Cooper. Sinabi ni Fulton, pakawalan siya at parusahan ng husto ang Griffin Pavilion. Kumunat ang noo ni Cooper sa narinig. Nasa gilid niya ang Griffin Pavilion. Kung abandonahin niya ang Griffin Pavilion para sa kanyang kaligtasan, ang kanyang relasyon sa Pavilion Master una ay masisira. Hehe, Fulton, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ito ang Nonagon. Ako ang may huling say sa pagtupad ng mabigat na parusa. Wala ka ng karapatang makialam sa mga gawain ng Nonagon. Ngumisi si Cooper. Bang! Sa sandaling matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, kumilos si Fulton. Pilit niyang ibinaon ang tuhod sa tiyan ni Cooper. Agad na lumipad ang buong katawan ni Cooper habang nakayuko ang likod na parang hipon. Tapos, bumagsak siya sa lupa habang nakahawak sa tiyan niya. Namula ang mukha niya. Malamig na tiningnan ni Fulton si Cooper na nakayuko sa lupa at sinabing, Deputy Consul Berry, gaya ng sinabi ko, wala ako dito para makipag-usap sa iyo. Kung pumayag ka, ayos lang. Kung hindi ka pumayag, papawiin ko ang buong Griffin Pavilion. Tulad ng isang bomba, ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat ng mga disipulo. Naramdaman din ng 5 hari ng mga disipulo ang nagngangalit na layunin ng pagpatay mula kay Fulton. Mas mataas pa sa langit ang hanggaring pagpatay na iyon. Tinakpan ni Cooper ang kanyang tiyan, at namumula ang kanyang mukha. Nahihirapan siyang bumangon mula sa lupa habang malamig na sinabi, Fulton, kung maglakas loob kang salakayin ako, kalaban mo ang buong Nonagon. Gaano man kalakas ang pamilya mong si Clark, kung gusto mo ng Nonagon na ibagsak, hindi imposible. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Fulton. Nakatitig kay Cooper, iniabot nito ang isang kamay at marahas na hinawakan ito sa leeg bago binuhat. Malamig niyang sinabi, hindi ka pa kumakain sa Nonagon. Boom! Sa sinabi nito, inilabas ni Fulton ang kanyang kamay. Si Cooper ay itinapon palabas na parang hugis tao na ngayon at bumagsak ng malakas sa salamin na pinto na kahit ang kasalukuyang mga hari ng mga alagad ay hindi madaling masira. Bang! Sa isang iglap, nabasag ang buong glass door. Nalugmok din sa lupa si Cooper. Hindi man lang siya tinitigan ni Fulton. Nilinggan niya ang 5 hari ng mga alagad na aaksyon na sana laban sa kanya at malamig na sinabi, hindi pa kayo ang mga kalaban ko. Huwag gumawa ng walang kwentang pagtatangka. Nagkatinginan ang 5 hari ng mga alagad at humakbang pasulong. Na may tensyon na do ang mga mukha, tumingin sila kay Fulton at sinabing, ito ang Nonagon. Lalaban tayo para sa Nonagon. Kabanata 1889. Kumunat ang noo ni Fulton habang ngumiti ng nakangiti, mabuti,
gaya ng inaasahan sa mga hari ng mga disipulo. Kapuri-puri ang iyong tapang at hindi nawala ang iyong karangalan. Habang sinasabi niya iyon, lumakad ang 5 hari ng mga disipulo at tumayo sa harap ni Fulton at Reed. Kahit na alam nila na malaki ang agwat sa pagitan nila at ng kabilang, bilang mga hari ng mga partido, ang kanilang tungkulin ay bantayan ang Nonagon at ang pinto. Kahit na may kinalaman ito sa buhay at kamatayan, dapat silang lumaban. Ito ang kanilang kaluwalhatian bilang mga hari ng mga alagad. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang dahan-daang lumabas sa pasukan ng Nonagon. Ang figurang ito, na nakasuot ng mahabang berdeng balabal, ay mukhang matatag na may karunungan sa kanyang mga mata. Nakatalikod ang mga kamay niya, lumabas siya. Bawat hakbang niya ay tila ordinaryong ngunit ang aura sa paligid niya ay unti-unting tumataas. Siya ang master ng Dragon Pavilion, Fitzgerald Hale. Ang kanyang hitsura sa oras na ito ay namangha sa 5 araw ng mga alagad. Tumingin si Fitzgerald kay Cooper na bumagsak sa lupa na may masakit na ekspresyon at sinabing, "Deputy Consul, okay ka lang." Tiniis ni Cooper ang sakit at nahihirapang bumangon sa lupa. Nakakunot ang noo, lumingon siya kay Fitzgerald at malamig na sinabi, "Dragon Pavilion Master, nasa oras ka lang." Bahagyang ngumiti si Fitzgerald at sinabing, "Para sa Nonagon lahat ito." Pagkasabi nun ay lumingon siya kina Fulton at Reed. Magiliw niyang iniunat ang kanyang kamay habang sinasabi, "Bakit hindi kayong dalawa na pumasok at maupo?" Bumagsak ang mga mata ni Fulton at Reed kay Fitzgerald. Pareho silang nakasimangot. Maging si Fulton ay hindi na makita si Fitzgerald Hale ngayon. Sa panahon ng pagtalikod sa Nonagon noon, ang mga kasunod na pagsisiyasat ay nagsiwalat ng mga anino ni Fitzgerald na nagdaragdag ng gasolina sa apoy ng palihim. Gayunpaman, walang konkretong ebidensya. Bukod dito, si Fitzgerald din ang unang tao na tumugon sa Nonagon Order na inisyo ng Nonagon. Hinabol niya ang mga miyembro ng pamilya Clark hanggang sa mamatay noon. Gayunpaman, kinalaunan ay binaliktad ni Roger Clark at nakipaglaban ng mag-isa sa ika-7 sona laban sa 5 master ng pavilion at sa consul ng Nonagon, sa wakas ay lumaban siya. Simula noon, gumawa ng kasunduan ang Nonagon sa pamilya Clark na hindi madaling ibunyag. Ang hitsura ng Dragon Pavilion Master sa oras na ito ay sapat na upang ipahiwatig ang pagbabago sa mga pangyayari. Agad na pumasok si Fulton habang sinasabing, ang hospitality na ito ay mahirap makuha. "Papasok na ako at maupo. Reed, maghintay ka." Sa labas, ikanaway ni Reed ang kanyang kamay at sinabing, "Kaya ko pa ring matapang ang maliit na Nonagon na ito. Sasamahan kita." Sa sinabi nito, diretsyong nilagpasan ng 2 ang 5 hari ng mga alagad at pumasok sa Nonagon. Ang 30,000 mga mandirigma ay mabilis na nagpalagay ng isang depensibong paninindigan. Sa sandaling gumawa ng padalos-dalos na hakbang ang kabilang partido laban sa Supremo, agad silang sumugod. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob. Makalipas ang 1 minuto, lumabas sina Fulton at Reed mula sa pangunahing pasukan ng Nonagon. Natural na sumunod si Fitzgerald at nakangiting sinabi sa dalawa, "I hope our conversation was satisfactory for the both of you." Nilinggan ni Fulton ang kanyang ulo, sinulyapan si Fitzgerald, at makahulugang sinabi, "Hindi ko inaasahan na nakarating ka na sa susunod na antas." Ngumiti si Fitzgerald at sinabi sa hindi maarok na hangin, "Battle God Hash, hindi ka rin masyadong masama. Kumpara sa iyo, medyo late pa ako sa laro." Nanlamig ang mga mata ni Fulton nang sabihin niya, "Sana matupad mo ang iyong mga salita. Kung hindi, hindi ko hahayaang mahuli ang sino mang mula sa Nonagon." Tumango si Fitzgerald at sumagot, "Syempre, Battle God Hash, mangyaring makatitiyak. Dapat ay ligtas na ang taong iyon sa ngayon. Tulad ng para sa iba, ang Nonagon ay may paraan ng pagharap sa mga bagay. Tungkol sa Dragon Transformation Pond na iyong binanggit, maaari ko itong ipahiram sa iyo, ngunit hindi ngayon. Pagkalipas ng 3 buwan, hinihiling namin sa iyo na dalhin ang taong iyon." Ikanaway ni Reed ang kanyang kamay, at kumaluskos ang kanyang berdeng uniforme. Sinabi niya sa seryosong boses, "Dragon Pavilion Master, sana ay alam mo kung ano ang gagawin tungkol sa bagay na ito ngayon." Pagkasabi noon, naglakad si Reed sa kanyang mga nasasakupan, iwinagayway ang kanyang kamay, at iniwan si Nonagon kasama ang kanyang mga tao.
Hindi rin nanatili si Fulton. Kabanata 1890. Napatingin si Fitzgerald sa dalawang umaalis sa likod at ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-daang natigil. Bahagyang nanginginig ang mga kamay sa likod niya nang sabihin niya kay Cooper Berry sa likod niya, "Deputy Consul, what happened today was entirely your doing. Alam mo bang muntik mong sirain ang Nonagon dahil sa munting pagsubok mo?" Tumayo si Cooper sa likod ni Fitzgerald at mayabang na sinabi, "Dragon Pavilion Master, magkaiba tayo ng opinyon at responsibilidad. Ako ang Deputy Consul. Bagamat ikaw ang master ng isang pavilion, wala kang karapatang tanungin ako." Ibinaling ni Fitzgerald ang kanyang ulo, puno ng panginginig ang kanyang mukha. May kumikinang sa kanyang mga mata, at isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang sinasabi niya, tulad ng inaasahan ng Deputy Consul. "Ang iyong kayabangan ay tiyak na ginagawa kang huwaran sa Nonagon." Alam ni Cooper na sarcastic ang kabilang partido. Ngumuso siya at sinabing, kahit gaano pa kalakas ang dalawa, ito ang Nonagon. Kung talagang napunta sa laban, sapat na ang pundasyon ng Nonagon para ibagsak sila. Malamig na bumantong hininga si Fitzgerald at sinabing, "Deputy Consul, mukhang hindi mo naiintindihan na hindi silang dalawa ang kalaban kundi ang isa." Yung isa, kinilig si Cooper. Nang may malalim na pagsimangot, naguguluhan siyang nagtanong, "Fitzgerald Hale, sinusubukan mo ba akong takutin?" Ito ay isang maliit na pagsubok lamang. Maglalakas loob ba si Roger Clark na gawin ang anumang bagay sa Nonagon? Napangisi si Fitzgerald. May gagawin ba siya? Sa tingin mo kanino ako kumukuha ng utos nang lumabas ako para tulungan kang ayusin ang bagay na ito? Basag. Sa isang iglap, isang kulog ang sumabog sa isip ni Cooper. Puwid bang? Pagkatapos nito, kinuha ni Fitzgerald ang isang gintong Nonagon order mula sa kanyang kamay at malamig na sumigaw kay Cooper, sa utos ng consul at sa ilalim ng Nonagon order, inabuso ni Cooper Berry ang kanyang opisyal para sa personal na kapakanan at nagdulot ng pagtatalo sa pamilya Clark nang walang dahilan. Sa agarang epekto, ang posisyon ni Cooper Berry bilang Deputy Consul ay masususpinde sa loob ng 3 buwan. Pagkasabi noon, inihagis ni Fitzgerald ang Nonagon order kay Cooper, tumalikod, at umalis. Si Cooper ay mukhang nataranta at kinuha ang Nonagon order, ang kanyang mukha ay namutla. Paano ito mangyayari? Nasuspine siya sa kanyang posisyon. Puno ng puot ang puso ni Cooper. Mariin niyang pinisil ang Nonagon order habang lumulubog ang mga mata. Isang lamig ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinisil ang isang pangungusap, ang pamilyang Clark, ito ay digmaan. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at malamig na sinabi sa 3 babaeng katulong sa likod niya, "Ayusin mo na ako agad na pumasok sa pinto. Ipapasulong ang plano. Hindi na kailangan ng pagsubok sa tao. Gawin mo lang sa akin. Gusto kong magpatira pa silang lahat sa aking paanan." Bumalik sa tabi ni Philip. Halos 20 minuto nang magkaharap ang mga tao ni na Garth Santos at Mandy Una. Galit na galit si Garth. Bilang isang dakilang commander, talagang pinipigilan siya dito at hindi makaalis. Si Mandy Una ay sadyang mayabang na hindi masasabi. Kahit ang isang Grand Commander tulad ni Garth Santos ay hindi nabigyan ng respeto. "Mr. Santos, pinayuhan kita sa huling pagkakataon. Iwanan mo na ang iyong mga iniisip sa pagsisikap na protektahan si Philip Clark. Sa ganitong paraan, makakaalis ka ng ligtas. Kung hindi, tiyak na hahabulin ka ng Nonagon," panunuya ni Mandy. "Ikaw, mapangahas." Galit na galit si McGilden habang nakaturo kay Mandy at sumigaw. Talagang naglakas loob siyang magsalita kay G. Santos ng ganito. Hindi lang niya inilalagay ang combat squad sa kanyang mga mata. Masyadong mayabang ang Nonagon. Sinusubukan ba nilang i-override ang lahat? Sa sandaling ito, lumabas si Philip. Malamig niyang tiningnan si Mandy at nagtanong, "Seryoso ka bang hindi actress?" Kabanata 1891. Nagsalubong ang kilay ni Mandy bago ito itinaas. Baka sa gilid ng kanyang bibig ang mahinang pang-aalipusta habang sinasabi niyang, "Hindi ako umaatres. Ano ang maaari mong gawin sa akin?" Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at perpekto ang kanyang figure. Puno siya ng mature charm. Kasabay ng pagtitiwala sa kanyang mukha, tiyak na naibigay niya sa iba ang pakiramdam na mayroon siya nito sa bag.
Tumanggaw si Philip at tumawa ng mahina habang sinasabing, natatakot akong ma-disappoint ka. Kung hindi ako nagkakamali, yayain mo ako saglit. Inimbitahan kang lumabas. Natigilan si Mandy habang ngumiti siya ng mapanokso at sinabing, Philip Clark, you're very cocky. Sino ka sa tingin mo? Kailangan kitang yayain lumabas. Hehe, samobra ka sa sarili mo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mandy na ang lalaking ito na nagngangalang Philip ay talagang walang pag-asa na mayabang. Siya ang magiging master ng Griffon Pavilion at nagkaroon ng isang kilalang katayuan. Sa Nonagon, siya rin ang Queen of Flames na hinahangad ng hindi mabilang na mga tao. Ngayon, gusto ng isang katulad niya na yayain siyang lumabas. Katawa-tawa, nagkibit-balikat si Philip at mahinang sinabi, dahil hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi tayo tumaya? Natawa at nag-isip sandali si Mandy habang sinabing, sige, kukuha na ako ng taya. Ano ang taya? Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa gilid ng mata ni Philip habang sinasabi niya kay Mandy, napakasimple. Kung makaalis ako dito, lumuhad ka at tawagin mo akong daddy. Paano kung ganoon? Nang marinig ito ni Mandy, agad siyang nagalit at umungal, nakakainis. Karapat dapat ka bang tawagin ko ng ganyan? Nagkibit-balikat si Philip at sinabing, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hindi ka maglakas loob na kunin ang taya. O hindi ka pa ba lumuhad at tumawag ng daddy, sa ibang tao? Ang mga salita ni Philip ay hindi maliwanag at nagdadala ng isang malalim na pakiramdam ng panliligalig. Kahit na ang isang matandang lalaki tulad ni Garth Santos, na nakatayo sa isang tabi sa sandaling ito, ay umuubo. Medyo namula ang mukha niya. Marunong na talagang magpakatanga ang mga kabataan ngayon. Lumabas din si Ethan sa pagkakataong ito at tinukso, Kuya, hindi pa yata sapat na tawagin ang isang tao na si Daddy. Gusto ko rin maging daddy niya. Ikaw, kayo. Galit na galit si Mandy habang pinapadyak ang paa sa galit at umuungal, fine. Kung hindi ka makaalis, puputulan kita gamit ang aking mga kamay. Nababaliw na si Mandy sa galit. Paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Philip tungkol sa pagluhod at pagtawag sa kanya ng daddy. Ito ay isang insulto sa kanya. Sa gulat ng lahat, ibinuka ni Ethan ang kanyang mga labi at sinabing, natatakot ako na hindi mo ito mahawakan ng isang kamay. Nagulat si Mandy. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Sa oras na mag-react siya, namula ang mukha niya sa kahihiyan. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Ethan at marahas na sinabi, tatandaan kita. Siguradong mamamatay ka sa miserableng kamatayan. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang ulo para titigan si Philip ng malamig at sinabing, gamitin mo lang ang anumang paraan na mayroon ka. Gusto kong makita kung sino ang matatawagan mo para suportahan ka ngayon. Bahagyang tumawa si Philip at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Tinaas niya ang kanyang kilay at mahinang sinabi, sigurado kang tatawagan mo ako. Daddy, galit na galit si Mandy. Sisigat pa sana siya nang mag-ring ang phone niya. Mabilis niyang kinuha ang phone niya sa bulsa ng pantalon niya at tinignan ang caller ID. Namilog ang mga mata niya habang nanginginig ang ekspresyon niya. Itinaas niya ang kanyang kilay at tumingin sa stowak na si Philip. Isang bakas ng hindi likas ang sumilay sa kanyang mga mata. Nakuha ba niya ito ng tama? Ito ay dapat na isang pagkakataon. Habang iniisip iyon, sinagot ni Mandy ang tawag. Isang malamig na boses ng medyo may edad na ang nanggaling sa kabilang dulo. Mandy, bitawan mo ang taong iyon. Pakawalan siya. Nagulat si Mandy at mabilis na nagtanong, Nay, bakit biglaan? Kung gagawin natin iyon, hindi ba sayang lang ang pagsisikap? Sa kabilang dulo ng telepono, ang parehong mahigpit na boses ay nagsabi, huwag ka nang magtanong ng maraming tanong. Hayaan mo siya. Hindi namin kayang guluhin siya pansamantala. Galit na galit si Mandy, lalo na nang makita niya ang mayabang at maangas na tingin ng dalawang lalaki. Galit na galit siya. Inay, hindi ko siya pakakawalan. Nag-init ang ulo ni Mandy. Kung pakakawalan niya siya ngayon, natalo na siya sa pastahan niya kay Philip kanina, di ba? Kabanata 1892. Imposibleng daddy, ang tawag nito sa kanya. Masyadong nakakahiya. Gayunpaman, agad na nagmula sa telepono ang isang galit na saway. Mandy una, ako ang iyong ina at ang master ng Griffon Pavilion.
How dare you sway my orders? Bitawan mo siya agad. Ano man ang gusto ng kabilang partido na gawin mo, dapat mong gawin. Mukhang naguguluhan si Mandy. Ito ang unang beses na pinagalitan siya ng kanyang ina ng ganito. Maya-maya ay ibinaba na ni Mandy ang telepono. Ang kanyang mukha ay sobrang nagtatampo, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinanakit. Humalaklak si Philip at nagtanong, Bueno, bakit hindi mo subukang sabihin ang daddy, Miss Una? Nang makita ang matagumpay at maangas na poster ni Philip, labis na inis si Mandy. Pinisil niya ang kanyang mga kamao ng may galit at sinabing, Tara na. Sandali, sigaw ni Philip, kaagad, mabilis na pinalibutan ng Snapdragon Squad ni Garth at ng mga mandirigma si Mandy at iba pa. Nakalimutan mo na ba ang pastahan natin ngayon? Bahagyang ngumiti si Philip na may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mga mata. Halos mamatay na si Mandy sa galit. Lumingon siya, malamig na tumingin kay Philip, at sinabing, huwag kang mauna. Hindi ako taong dapat pakialaman. Gayunpaman, habang sinasabi niya iyon, narinig niya ang mga yabag ng isang malaking bilang ng mga tao na tumuntong sa lupa sa paligid. Dapat mayroong hindi bababa sa daan-daang tao. Pagkatapos, kasunod ng tunog, nakita ni Mandy sa isang punto, daan-daang mga armadong mandirigma ang nagtipon sa paligid. Bukod dito, dumarami pa rin ang bilang. Ito ay natural na ang mga tauhan na si Garth Santos ay pinakilos mula sa kanyang kalapit na lugar. Sa isang iglap, nabaliktad ang sitwasyon. Lumapit ng ilang hakbang si Philip at tumayo sa harap ni Mandy na namumula sa hiya sa mga sandaling ito. Yumuko siya, lumapit sa tenga niya, at bamulong, Miss Una, kung hindi mo ako tatawaging daddy, ngayon, natatakot akong hindi ka makaalis. Ikaw. Nag-aapoy sa galit si Mandy, at kumakabog ang kanyang dibdib dahil sa kanyang galit. Walang sino mang tao ang makatiis ng ganoong tanawin. Iyon ay dahil masyadong maganda ang figure ni Mandy. Sa galit niyang tingin ay nagbunga ito ng kakaibang alindog. Philip Clark, pinapaalis na kita. Gusto mo pa bang ipilit ito? Alam ni Mandy na nasa delikadong sitwasyon siya, kaya ibinaba din niya ang kanyang poster at may bahid ng pagsuko sa kanyang tono. Napatikip ng bibig si Philip at nagkibit balikat sabay sabi, Miss Una, member ka pala ng Nonagon. Napakahirap bang angkinan ang pastahan na ginawa mo? Si Mandy ay nasa tenterhooks. Kung tawagin niya ang salitang iyon sa harap ng napakaraming tao, pakiramdam niya ay mas gugustuhin niyang mamatay. Gayunpaman, dahil sa mga pangyayari, si Mandy ay walang pagpipilian. Pagkatapos ng maikling katahimikan, naikuyom ni Mandy ang kanyang kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at pinisil ang isang salita mula sa kanyang bibig, Daddy. Dala ng salitang ito ang pagkamuhi ni Mandy kay Philip. Gayunpaman, sadyang iniunat ni Philip ang kanyang leeg at sinabing, ano ang sinabi mo? Hindi kita marinig, magsalita ka. Philip Clark, huwag masyadong lumayo. Namumula sa galit ang mukha ni Mandy. Kung ang kanyang mga mata ay maaaring pumatay, Philip ay namatay sa ilalim ng kanyang mga titig sa ngayon. Philip chuckled at naghintay ng tahimik. Pagkaraan ng ilang segundo, pinigilan ni Mandy ang galit sa kanyang puso at sinigawan si Philip, Daddy. Kabanata 1893. Narinig ng lahat ang sigaw niya. Si Ethan ang unang tumawa ng malakas. Galit na umirap si Mandy habang tumalikod at umalis sa lugar na naka-high heels. Sinulyapan ni Philip si Mandy bilang siya ay umalis, at ang ngiti sa kanyang mukha dahan-dahan naging mabangis. Kuya, ano ang plano mo para sa susunod na hakbang? Lumapit si Ethan, inalis ang mapang uyam niyang ugali. Tingnan mo ang mga tao sa likod niya. Griffin Pavilion ng Nonagon, magaling. Tatandaan kita, pang-iinis ni Philip. Tumanggaw si Ethan at sumagot, walang problema. Umasa ka sa akin. Tumanggaw si Philip at bumaling kay Garth. Bahagya siyang yumuko at nakangiting sinabi, Grand Commander Santos, pasensya na kung naabala kita. Na-flatter si Garth at mabilis na sinabing nakayuko, Mr. Clark, masyado kang mabait. Kung hindi ako personal na nakipag-ugnayan sa akin ni Supreme Williams, hindi ko malalaman na talagang hinuli ka ng mga hanggal na ito sa ilalim ng aking utos. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, Guro. Tumanggaw si Garth at nakangiting sinabi, Oo, personal akong kinontak ni Supreme Williams. Makikita na mataas ang pagtingin niya sa iyo.
Tumango si Philip at nakipag-chat sa kanya ng ilang sandali bago nagpadala si Garth ng isang chartered helicopter upang samahan si Philip pabalik sa Upper Creek. Sa helicopter, lumingon si Philip sa gilid para tingnan si Ethan na natutulog na naka-cross legs. Sumandal siya sa upuan at sinabing, "Wala ka bang balak bumalik?" Umirap si Ethan, "Hindi naman. Ang Southridge ay hindi sinadya bilang isang lugar para sa paninirahan ng tao. Sobrang nakakapagod. Ang makulay na mundo sa labas ay mas walang pakialam at nakaka-relax." Walang magawang umiling si Philip at tumawa habang sinasabi, "Hindi ka ba natatakot na personal kang ibalik ng guro?" Nang marinig iyon, umarte si Ethan na parang daga na nakakita ng pusa. Mabilis siyang umupo ng tuwid at sinabi kay Philip na may nakamamanghang ekspresyon, "Kuya, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito kahit anong mangyari. Ayoko na talagang bumalik. Hayaan mo lang akong magsaya kasama ka ng ilang araw." Walang magawa si Philip, kahit na matapos ang maraming taon ng pagsasanay, ang kanyang pinsan ay mapaglaro pa rin. "Okay, pero kailangan nating gumawa ng deal. Pagdating namin sa Upper Creek, hindi mo ma-expose ang identity mo, lalo na sa hipag mo. Naiintindihan mo ba?" Sabi ni Philip. Naintindihan naman agad ni Ethan. He made an okay gesture and said, "Alam ko, kuya. Don't worry, sikreto ko talaga to. Talagang hindi ko ihahayag ang iyong pagkakakilanlan sa aking hipag. Isang lobo na nakasuot ng tupa, tama ba?" "Naiintindihan ko." Nagulat si Philip, isang lobo na nakadamit tupa. Si Ethan lang ang nakaisip nun. Then, biglang nagtanong si Philip, "Siya nga pala, hinahanap ka ni Tio Tim sa buong mundo. Hindi mo ba siya taken?" Itinikom ni Ethan ang kanyang bibig, sumandal muli, at sinabing, "Hayaan siyang maglaan ng oras sa paghahanap sa akin. May iligtas ako nito sa abala na makilala si Vivi Ju." Nag-aalangan si Philip na magsalita. Matapos mag-isip, tumango lang siya nang walang magawa. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik sila sa Upper Creek. Dahil isa itong combat-specific Apache helicopter, natural na hindi ito makakarating sa lungsod. Maaari lamang silang bumaba sa isang landing pad na nakalagay sa isang lugar sa mga suburb. Pagkatapos nito, nagpadala ng jeep para ibalik sina Philip at Ethan sa downtown area ng Upper Creek. Pagdating pa lang nila sa lobby ng hotel, nakita nilang puno na ang pasukan ng mga tauhan ni Victor Bell. Kabanata 1894. Nagmamadaling umakyat si Victor para batiin si Philip kahit kailangan pa niya ng susuporta sa kanya. Tila nasaktan ng husto si Victor sa sipa ni Halwise. Nagmamadali niyang sinabi kay Philip, "Young Master Clark, bumalik ka na." Tumango si Philip at nagtanong, "Tulog ba si Madam?" Umiling si Victor at sinabing, "Hindi, nag-aalala si Madam sa kaligtasan mo." Tumugon si Philip at sinabi kay Ethan na puno ng pananabik sa likuran niya, "Tara na at kilalanin natin ang iyong hipag." Masayang sagot ni Ethan. Isa na siyang ibon sa labas ng hola at hindi na makapaghintay na mabusog. Napatingin si Victor kay Ethan sa tabi ni Philip at agad na tumango ng may paggalang. Ngumiti si Ethan, tinapik si Victor sa balikat, at sinabing, "Salamat sa iyong pagsusumikap." Pagkatapos, inakay ni Philip si Ethan sa itaas. Sa loob ng suite ng hotel, si Win ay kinakabahan na parang pusa sa isang mainit na bubong ng lata. Siya ay tumatawag sa mga kontak kung saan-saan, ngunit walang balita. Sinamahan ni Lydia Jensen si Win sa silid, palagi siyang inaaliw habang sinasabing, "Sister Win, huwag kang mag-alala. Ipinanganak si Brother Philip sa ilalim ng isang maswerteng bituin. Magiging maayos din siya." Todo tensyonado si Win at gustong umiyak, ngunit natatakot siya na maapektuhan ang sanggol sa kanyang tiyan. Sinasabi na sa panahon ng pagbubuntis, pinakamahusay na magiging masaya araw-araw. Kung hindi, ang sanggol ay maaaring maging masama ang ulo. Sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto ng suite. Tumayo si Philip sa pintuan at tinawag si Win sa silid, "Winnie, bumalik na ako." Hawak ni Win ang cellphone niya at tatawag na naman. Nang marinig niya ang kanyang pamilyar na boses na iyon, bigla niyang narinig ang kanyang nakatayo at nakita si Philip na nasa pintuan na nakabukas ang mga braso. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Ang tensyonado niyang emosyon ay tuluyang nailabas na parang agos sa sandaling ito. Humakbang si Philip at niyakap ang luhaang si Win sa kanyang mga bisig. Maginhawang sinabi niya,
Okay, stop crying, I'm back now. Paulit-ulit na umiling si Win at umiyak ng malakas sa yakap ni Philip. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Pinalo ni Win ang dibdib ni Philip gamit ang kanyang maliit na kamao. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nasuyo ni Philip si Win. Saka lang niya pinakilala si Ethan na kanina pa nakatayo sa may pintuan. Halika dito at makilala mo ang iyong hipag. Agad na tumakbo si Ethan na nakangiti at tinawag na parang golden retriever na maganda ang ugali, hipag. Nagulat si Win at tumalikod para panasan ang mga luha niya habang bumubulong kay Philip, bakit hindi mo sinabi sa akin na may bisita tayo? Nakita ni Philip ang nahihiyang tingin ni Win at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi siya outsider. Pinsan ko siya at anak ni Uncle Tim, si Ethan Clark. Mabilis na pinunasan ni Win ang kanyang mga luha, nilingan si Ethan, at sinabing, hello, my name is Win Johnston. Agad namang tumango si Ethan at sinabing, alam ko, madalas kong naririnig ang kapatid ko na pinag-uusapan ka. Pinupuri kanya bilang ang pinakamagandang babae sa mundo. Nang marinig iyon, mabilis na namula ang mga pisngi ni Win at nahihiyang inikat niya ang mga mata kay Philip. Natigilan din si Philip at napalingon kay Ethan. Hindi naman masama ang tulong ng batang ito. Sa gilid, pinagmamasdan ni Lydia si Ethan. Nagpalitan din ng tingin ang dalawa. Sa kanyang walang pakialam na ugali, hindi nagtagal ay naging pamilyar si Ethan kay Lydia at mabilis silang naging malapit na magkaibigan. Pagkatapos noon, ang ilan sa kanila ay umupo saglit na nag-uusap. Nakipag-ayos din si Philip para kay Ethan. Gayunpaman, bumaba siya, hinayla ni Lydia si Philip at tumingin sa paligid. Anong meron? Napansin ni Philip ang pag-iingat ni Lydia at naramdaman niyang may iniisip ang babaeng ito. Nang walang makitang tao sa paligid, bumulong si Lydia, Brother Philip, may natuklasan akong kakaiba ngayon. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, ano iyon? Sinabi ni Lydia, kaninang umaga, nakita ko ang iyong biyenan at biyenan na nakikipagkita sa dalawang kakaibang tao. Narinig ko rin silang nagtatalo sa kwarto, something about the Lovelace family. Kabanata 1895, ang Lovelace family. Nang marinig ang pangalang ito, kumirot ang puso ni Philip. May mga nakaligtas sa pamilya Lovelace. At saka, nakahanap na sila ng paraan dito. Ang mukha ni Philip ay agad na naging lubhang hindi kasiya siya habang tinanong niya si Lydia, sigurado ka bang ang aking biyenan at biyenan ay nakipagkita sa dalawang kakaibang tao? Masiglang tumango si Lydia, kinuha ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, at sinabing, nagkuha pa nga ako ng litrato. Tingnan mo. Sa sinabi nito, natagpuan ni Lydia ang mga larawang lihim niyang kinuha. Sinulyapan ni Philip ang telepono at nakita ang ilang larawan ng isang hindi pamilyar na lalaki at isang babae. Mukhang pinapaalis sila nina Charles at Martha. Makikita sa mga larawan na mukhang malungkot sina Charles at Martha. Kumunat ang noo ni Philip at sinabi kay Lydia, nagsumikap ka sa mga araw na ito. Huwag mong sabihin kay Sister Win mo ang tungkol dito, intindihin mo. Likas na naiintindihan ni Lydia. Matalino siyang tumango at nakangiting sinabi, Kuya Philip, hindi ako tanga. Alam ko na ang gagawin. Ngunit pagkatapos nilang makilala ang dalawang estranghero, nilapitan ni Martha si Sister Win at hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Anyway, galit na galit si Sister Win at tinapos nila ang pag-uusap sa masamang salita. Pagkatapos noon, pinabalik sa Riverdale ang iyong biyenan at biyenan. Nanginginig ang puso ni Philip. Hinanap ni Martha si Win. Kung ganoon, alam na ba ni Win ang background niya? Habang iniisip ito, medyo natarante si Philip. Kung malalaman ni Win ang kanyang background, napakalaking dagok na iyon para sa kanya. Nakuha ko. Dapat bumalik ka muna. Kumunat ang noo ni Philip. Umalis si Lydia ng hotel pagkatapos ay humihit-hit ng ilang sigarilyo si Philip sa smoking area sa unang palapag bago umakyat sa suite ni Win. Dahan-daang itinulak ang pinto, nakita niya si Win na kinakalikot ang binili niyang damit ng sanggol. Hindi mo ba pinabalik si Lydia? Bakit ang aga mo bumalik? Tanong ni Win na may matamis ng ngiti sa labi. Lumapit si Philip at umupo sa tabi ni Win habang casual na sagot, bumalik siya at hindi ko siya pinadala. Panipi. Inikat ni Win ang mga mata sa kanya at sinabing, nandito siya para samahan ako. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay pauwiin siya.
Humihingal si Philip at tumango ng walang isip habang sinasabi, alam ko. Gagawin ko sa susunod. Hindi rin pinansin ni Win ang ekspresyon ni Philip. Hawak ang dalawang damit ng sanggol sa kanyang mga kamay at inihambing ang mga ito. Tinanong ni Win si Philip, Philip, alin sa tingin mo ang mas maganda? Napatingin si Philip at nakangiting sinabi, parehong maganda. Para sa anak natin to. Kahit ano ay gagawin. Inilibot ni Win ang mga mata sa kanya at mamulong, wala ka lang pakialam sa kahit ano kundi alalahanin ang lahat. Hindi ko talaga alam kung ano ang pinagkakaabalahan mo araw-araw. Natawa ng awkward si Philip at sinabing, it's nothing much. Oo nga pala, hinanap ka ba ni Mama ngayon? Nang marinig ang tanong ni Philip, ibinaba ni Win ang mga damit sa kanyang mga kamay habang ang kanyang ekspresyon ay agad na gumuho. Tumango siya at sinabing, oo, hinanap niya ako. Anong meron? Nag-away na naman ba kayo? Patuloy na tanong ni Philip. Parang atubili si Win na pag-usapan ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, seryoso siyang tumingin kay Philip at nagtanong, Phil, sa tingin mo ba mahal mo ako? Natigilan si Philip. Anong klaseng tanong iyon? Walang pagdadalawang isip niyang sagot, oo naman. Paanong hindi kita minahal? With that said, inabot ni Philip at hinayla si Win paupo sa tabi niya. Samando si Win sa balikat ni Philip at sinabi sa akin ng nanay ko na hiwalayan ka ulit, sinabing ay drag mo ako at ang pamilya Johnston pababa. Sinabihan pa niya akong iwanan si Mila at ang bata sa tiyan ko, kaya inawi ko siya. Diborsyo, kumunat ang noo ni Philip. Itong si Martha Yates ay talagang parang asong may buto, nagpipilit sa diborsyo at hindi nagpapakawala. Tila naramdaman ni Win na nagagalit si Philip at mabilis niyang sinabi, Phil, huwag mong sisihin ang aking ina. Siya lang, basta. Hindi rin alam ni Win ang sasabihin. Ang kanyang ina ay hindi karaniwang matigas ngayon, na nagsasabi na kung hindi hihiwalayan ni Win si Philip, puputulan niya ang kanilang mag-ina. Bagamat likas na galit si Win, nabalisa din siya at nakipag-away kay Martha, na sinabihan siyang ipagpatuloy ang paghihiwalay. Naging sanhi ito ng pagkagalit ni Martha at agad na iniwan ang Upper Creek kay Charles. Ngumiti si Philip, niyakap ng mahina si Win, at sinabing, okay, I know. Nanay mo siya at biyenan ko. As long as hindi sobra, I can forgive her. Pero Winnie, I have to tell you in advance na kung may gagawin man siya sa inyo at sa bata, hindi ko siya papakawalan ng madali. Natural na naintindihan ni Win at walang sinasabing tumango. Kabanata 1896. Matapos makasama ni Win ng ilang sandali, pumunta si Philip sa ospital para bisitahin si Anne. She was still in a coma but all indicators were good at malapit na siyang gising. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang pinakamahusay na pangkat ng medikal sa mundo. Maraming dalubhasa sa medisina at mga master ang napakagalang at magalang na makita si Philip. Nagchat sila ng matagal. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Philip sa ospital at tumayo sa pasukan, tinitingnan ang magandang paglubog ng araw at panahon. Gusto niyang igugol ang kanyang buhay sa isang maliit na bayan tulad nito, kasama si Win at kanilang mga anak. Gusto niyang tumanda na kasama sila. Sa lahat ng nangyari ngunit malinaw na may ilang malalaking kamay sa dilim na tila may binabalak, na pinipitik ang mga dial ng oras. Naramdaman din ni Philip ang maraming bagay na bumabalot sa kanya. Tila nalaman lang niya ang lahat pagkatapos niyang bumalik sa Arcadia Island at makilala ang kanyang ama. Oo, oras na para bumalik. Nakatingin sa langit, kinuha ni Philip ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang pantalon, nagdial ng numero, at walang pakialam na nagtanong, handa na ba ang lahat? Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ng 17, Young Master, handa na ang lahat. Hinihintay namin ang iyong pagbabalik sa isla. Tumango si Philip at sinabing, sige, maghintay ka pa ng 2 araw. Nakikitungo ako sa kanilang mga personal na bagay. Pagkalipas ng 2 araw, ayusin na may susando sa akin sa Upper Creek. Naiintindihan ko. Natapos ang tawag at huminga ng malalim si Philip. Pumara siya ng taxi at dumiretso sa hotel kung saan naka-house arrest si Connor Clark at iba pa. Si Connor Clark, Alan Clark, at Levi Clark ay natrap sa hotel ng mahigit kalahating buwan. Halos mabaliw si Levi. Nawalan sila ng komunikasyon sa mga tao sa Upper Creek na inayos ng pamilya ng sangay.
Sila ngayon ay mga ibon sa isang hola sa awa ng iba. Lolo, ano ang dapat nating gawin? Napakatagal na at ang pamilya ng sangay ay hindi na muling nagpapadala ng sinuman. Hindi naman nila tayo isusuko, di ba? Desperado si Levi. Umupo si Connor sa sofa na may hawak na tungkod. Napakadilim ng kanyang mukha, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Nababaliw na rin siya sa pagkakakulong. Damn that Philip for treating me this way. Pagbalik ko sa Arcadia Island, siguradong hindi ko siya bibitawan. Nagmura si Connor para ilabas ang galit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang itinulak ang pinto. Sa kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa ng pantalon, Philip walked in swaggeringly, ang kanyang maliit na mga mata swipong sa ibabaw ng tatlo. Sa sobrang takot ni Levi ay nagtago siya sa likod ni Connor at sumigaw, "Philip, kailan mo kami papalabasin? Kahit anong mangyari, young master pa rin ako ng Branch family at ang lolo ko din ang dating chieftain. Kung patuloy mong gagawin ito, lalaban ka ba talaga kasama ang pamilya ng sangay hanggang sa wakas?" Pinandilatan din ni Connor si Philip ng may sama ng loob at ngumisi. "Bakit nandito ka na naman?" Ngumiti ng masama si Philip at sinabing, "Walang anuman. Nandito lang ako para tingnan kung patay na kayo." "Ikaw." Halos mapamura si Connor sa sagot ni Philip. "Nako, nandito ako para sabihin sa iyo na babalik ako sa Arcadia Island. Pagdating ng panahon, gusto kong makita kung anong uri ng lakas ang maipapakita ng pamilya ng iyong branch para pigilan akong bumalik sa isla." Kasunod niyan, walang takot at mapanuksong ngumiti si Philip. Kabanata 1897. Bahagyang nagulat si Connor at ang dalawa pa sa anunsyo na iyon. Babalik si Philip. Dumilim ang mukha ni Connor nang humigpit ang hawak nito sa kanyang tungkod. Panunuyan niyang sinabi, "Philip, sa tingin mo ba ay makakabalik ka ng ligtas?" Nagkibit-balikat si Philip at sinabing, "Ano sa palagay mo?" Tumawa lang si Connor nang walang sinasabi. Sa kanyang likuran, tila balisa si Levi at galit na sinigawan si Philip, "So what if you return? Ang pamilya ng sangay ay ang pamilya ng sangay pa rin. Gaano man katagal ang iyong mga kamay, hindi maaaring makagambala ang pangunahing pamilya sa pamilya ng sangay." Talagang nag-aalala si Levi sa pagbabalik ni Philip. Kung nangyari iyon, hindi ba ibig sabihin nito ay magmamana na siya ng pangunahing pamilya at ng buong pamilya Clark? Halos 7 taon na siyang hindi nakabalik. Sa kanyang pagbabalik ngayon, gaano karaming tao ang nagbabalak sa dilim. Hinding-hindi papayag si Levi na mangyari ito, at hinding-hindi papayag ang pamilya ng sangay na bumalik si Philip ng ganito. Sinulyapan ni Philip si Levi ng may pang-iinis at sinabing, "Levi, kahit na ikaw ang pinakamatandang young master ng Branch family, kailangan mo pa ring itago ang iyong ulo sa harap ko. Ang pamilya ng sangay ay walang iba kundi isang hadlang sa akin. Sa bandang huli, babawiin ko ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya ng sangay. Ikaw naman, kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, bilasan mo na ang pagpapasakop sa akin." Nang marinig ito, halos sumabog si Levi sa galit. Masyadong mayabang si Philip. Sinisikap ba niyang sirain ang pamamahala ng pamilya ng sangay? Ito ay katawa-tawa na lampas sa mga salita. "Philip Clark, huwag kang masyadong maangas. Bagamat nakakulong kami ngayon, alam kong hindi ka maglalakas loob na gumawa ng anuman sa amin. Natatakot ka pa rin sa pamilya ng sangay at sa aking ama." Ngumisi ng masama si Levi na may malamig na mga mata. Para bang nadiskubre niya ang bottom line ni Philip, patuloy siyang nanunuya. "Bukod dito, kahit ang iyong ama ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa pamilya ng sangay nang walang pag-iingat dahil kapag nawala ang pamilya ng sangay, ang pamilya Clark ay mawawalan ng kalahati ng kanilang lakas. Papayagan ka ba ng iyong ama na gawin iyon?" Seryoso ang mukha ni Philip. Tama si Levi. Ito talaga ang bottom line niya. Para sa pamilyang Clark, ang kasalukuyang pamilya ng Branch ay parehong tulong at isang hadlang. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod sa lahat. Halimbawa, itinaas ni Philip ang kanyang mga kilay, at isang lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Levi na may ngiti, sinabing, "Tama ka, wala akong daming gawin sa inyong lahat. Ngunit sa iyo, maaari pa rin akong gumamit ng ilang paraan." Nang marinig ito ni Levi, nagulat siya at napatingin kay Philip na naglalakad palapit sa kanya. Sa sobrang takot, sumigaw siya, "Anong gagawin mo? Philip,
Sinasabi ko sa iyo, ako ang pinakamatandang young master ng branch family. Kung maglakas loob kang gawin sa akin, tiyak na hindi ka pababayaan ng tatay ko. Takot na takot si Levi ngayon. Sa bagay, gentleman naman siyang young master dati. Sinong mag-aasam na makulong siya na parang kriminal ngayon? Nang makita si Philip na naglalakad palapit sa kanya na may panunuya sa mukha, naalala ni Levi ang mga nakaraang eksena nang kumilos si Philip laban sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng panginginig. Sa tingin ko hindi ka pa sapat na nabugbog. Kung ganoon, mag-aatubili akong turuan ka ng leksyon sa ngalan ng iyong ama, para maalala mo kung anong uri ng ugali ang dapat mong ipakita kapag kaharap ang tagapagmana ng pangunahing pamilya. Habang sinasabi iyon ay pinilit na ni Philip si Levi sa isang sulok. Itinaas niya ang paa at sinipa ng mariin si Levi sa tiyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Levi na nabangga siya ng isang truck. May nakatusok na sakit sa kanyang puso. Blurb. Napahawak siya sa sikmura at bumagsak sa sahig, ibinuga ang lahat ng mga pagkain kagabi. Kahit nakakulong siya, dapat siyang ihain sa kanya ng masarap na pagkain. Kabanata 1898, Philip Clark, How dare you hit me? Tiyak na hindi ako. Napahawak si Levi sa kanyang tiyan at umungol, namumula ang kanyang mukha. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, lumapit si Philip at tinapakan ang kanyang ulo ng napakalakas sa pisngi ni Levi ay durog sa carpet. Agad niyang naramdaman na parang dinurog ng tractor ang kanyang pisngi. Ang sakit ng ulo niya na parang sesabog na. Sakit. Grabe ang sakit. Aray. Masakit. Philip, tanggalin mo yang paa mo. Nanginginig ang buong katawan ni Levi na parang sisiw na tinatapakan. Namumula ang kanyang mukha, at namumula ang kanyang mga mata. Ang eksenang ito ay natural na nagpagalit kina Connor at Allen. Kabalbalan. Philip, bitawan mo agad si Levi. Bumangon si Connor at itinutok ang kanyang tungkod kay Philip habang umaatungal na galit. Sa tabi niya, sumigaw din si Allen. Philip, si Levi ang pinakamatandang young master ng branch family. Sa pagiging magaspang sa kanya at pagpapahirap sa kanya, tiyak na magrereklamo ako tungkol sa iyo sa harap ng Chieftain at Roger Clark pagbalik natin. Gayunpaman, hindi natarante si Philip. Itinagilid niya ang ulo at isinilid ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Tumingin sa galit na sina Connor at Allen, tinanong niya, "Oh, gusto mo rin bang subukan ito?" Nang marinig ito, nagulat si Connor at Allen at napalunok. Bumara sa lalamunan niya ang mga pananakot na sasabihin ni Allen. Sinabi niya kay Levi, "Levi, tiisin mo ng kaunti pa. Kapag bumalik tayo, talagang tatayo ako para sa iyo." Hindi nakatiis si Levi at sumigaw, "Lolo, iligtas mo ako." Galit na galit si Connor ngunit natatakot din si Philip ay gumawa ng hakbang sa kanya. Kung tutuusin, matanda na siya at hindi na makayanan ang gayong pananakit. Napabuntong hininga siya at sinabi kay Levi, "Mahal kong apo, tiisin mo na lang." Ang isang maliit na pagpapaubaya ay napupunta sa isang mahabang paraan. Tiyak na maghahanap ako ng hustisya para sa iyong pagbalik natin. Tuluyan nang sumabog ang estado ng pag-iisip ni Levi. The hell with tolerance. Madali para sa kanila na sabihin. Gayunpaman, si Connor ay kanyang lolo, pagkatapos ng lahat. Napaungol na lang si Levi sa loob. Ilang sandali pa, itinaas ni Philip ang kanyang paa. Walang pakialam siyang tumingin kay Levi na nanginginig sa sakit sa sahig at sinabing, "Levi Clark, sa tuwing binubuli mo ako noong mga bata pa tayo, gagantihan kita ng paisa-isa. Ito ay simula pa lamang. Kung hindi titigil ang pamilya ng branch mo sa oras, dudurugin ko kayong lahat sooner or later." Pagkatapos noon, tumalikod na si Philip para umalis. Nang nasa pintuan na siya, huminto siya at tinanong si Connor, "Actually, gusto ko talagang malaman. Bukod kay Gareth Thompson mula sa pamilya ng sangay, mayroon pa bang iba?" Nang marinig ang tanong ni Philip, nagulat ang mga mata ni Connor habang nagtatanong, "Ano ang gusto mong malaman?" Tiningnan ni Philip ang ekspresyon ni Connor at nakangiting sinabi, "Wala lang. Nagtrabaho siya ng husto, binabantayan ka sa ibaba, ngunit hindi siya nang ahas na pumasok." Nang marinig iyon ni Connor, nanlaki ang mga mata niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Philip, ano ba talaga ang gusto mo?" Ngumiti ng masama si Philip at sinabing, "Connor,
huwag mong isipin na wala akong lakas ng loob na gumawa ng anuman sa iyo dahil gumawa ka ng iba pang kaayusan sa dilim. Kung hindi dahil kailangan kitang buhayin bilang katwiran sa pamilya ng sangay, matagal na kitang inilibing sa kabaong. Ang pagkana mo lang laban kay Win ay sapat na para mamatay ka ng libo-libong beses. Kabanata 1899. Halos sumabog ang puso ni Connor sa mga salitang iyon. Dahil iyon sa nakakatakot na tingin ni Philip nang sabihin niya iyon. Noon lang siya nakakita ng ganitong klase ng tingin kay Roger Clark. Iyon ay ang uri ng hitsura na naglalaman ng dominanteng aura ng superiority. Anong gusto mong gawin? Bahagyang nauuto si Connor habang tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Humalaklak si Philip, mas nanginginig ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig habang sinasabi, sa iyong paningin, isa lang akong walang kwenta na umaasa sa pangunahing pamilya at sa aking ama. Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat na maging tagapagmana ng pangunahing pamilya. Ngunit, paano mo malalaman kung ano ang inihanda ko sa nakalipas na 7 taon? Malapit mo na itong makita, at sana pagdating ng panahon, hindi ka masyadong magugulat. Nang marinig iyon, kumirat ang puso ni Connor. Nang makita niya ang malalim na mga mata at may kumpiyansang ngiti ni Philip, bumili ng tibok ng kanyang puso. Ano ang ibig sabihin ni Philip doon? Mag-isa ba siyang lalaban sa pamilya ng sangay? Iyon ay simpleng pagnanasa. Umalis na si Philip pagkasabi nito. Si Connor ay basang-basa na ngayon sa malamig na pawis habang siya ay nakasubsob sa sofa ng mahina, tila nag-aalala. Damn it, talagang nag-check out siya ngayon lang. Halos gusto pa niyang lumuhad at makaawa kay Philip na iligtas ang kanyang buhay. Connor, ano ang dapat nating gawin ngayon? Alam pa ni Philip na nasa baba si Gareth. Mukhang natarante si Allen sa mga sandaling iyon. Si Gareth Thompson ay isang hidden pawn na inayos nila. Ngayon, natuklasan niya si Philip. Sinulya pa ni Connor si Levi sa sahig at sinenyasan ang attendant na gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, sinabi niya kay Allen, sinabi ko kay Gareth na huwag munang kumilos laban kay Win sa ngayon. Natatakot akong may mangyari. May mangyayari. Kinilig si Allen sa sinabi ni Connor. Natatakot ang kanyang panganay na kapatid. Si Connor, kasama si Gareth, ano ang maaaring mangyari? Sa tingin ko dapat nating tapusin ito ng mabilis. Hanggat mahawakan ni Gareth si Win, kasing ganda ng pagsalo sa takong ni Achilles ni Philip. Kahit gaano pa siya kalakas, kailangan niyang makinig sa amin ng masunurin, mungkahi ni Allen hindi niya talaga matiis ang kayabangan ni Philip kanina. Umiling si Connor at sinabing may malungkot na mukha, hindi ganoon ka-simple. Dahil natuklasan ni Gareth, labanan ito na mayroong isang tao sa Upper Creek na sapat na malakas siya. Sa pagkakaalam ko, ang taong ito ang Diyos ng labanan ng pangunahing pamilya. Matalas ang isip ni Connor at mabilis na sinuri ang kasalukuyang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Allen at sinabing, "You mean Fulton Hash?" Tumanggaw si Connor, pero di ba umalis na siya sa Upper Creek? At saka, ayon sa impormasyong natanggap namin, nagpunta lang siya sa Nonagon, kaya dapat ay nakabalik na siya sa isla, kwento ni Allen. Umiling si Connor at sinabing, hindi kasing simple nang iniisip natin si Fulton. Ang lumang battle god ng aming branch family ay hindi lumabas sa nakalipas na 10 taon. Alam mo ba kung bakit? Walang ideya si Allen kaya umiling siya at sinabing, Connor, narinig ko na ang kwento ng lumang battle god. Nabalitaan na nakipag-away siya sa isang misteryosong pag-iral 10 taon na ang nakalilipas. Simula noon, nag-iisa na siya. Sinasabi mo ba na nangyari ito ay may kaugnayan kay Fulton? Tumanggaw si Connor na may kislap na alaala sa kanyang mga mata at sinabing, ang laban na iyon 10 taon na ang nakararaan ay ang unang babala ni Roger sa pamilya ng sangay sa pagtawid sa linya. Ang matandang battle god ay nasugatan din ni Fulton sa laban na iyon. Iyon din ang laban na iginawad kay Fulton ang titulo at naging unang Diyos ng labanan ng pangunahing pamilya. Pagkatapos ng laban na iyon, ang lumang Diyos ng labanan ay nag-iisa mula noon. Kung tungkol sa lawak ng kanyang mga pinsala, walang nakakaalam. Iilan lang sa pamilyang Clark ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Napatulala si Allen sa impormasyong ito. Ang matandang Diyos ng labanan ng pamilya ng sangay ay nag-iisa dahil siya ay malubhang nasugatan ni Fulton. Iyon ay masyadong nakakatakot. Kabanata 1900.
Narinig na ni Allen ang lahat tungkol sa husay sa pakikipaglaban ng matandang Diyos ng labanan ng pamilya ng Sangay. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kasalukuyang katayuan ang pamilya ng Sangay ay dahil sa pagkakaroon ng lumang Diyos ng labanan. Matapos manahin ni Roger ang posisyon ng pinuno ng pangunahing pamilya, palagi na siyang nagbibigay daan sa pamilya ng Sangay dahil sa matandang Diyos ng labanan. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang laban 10 taon na ang nakalilipas ay talagang gawa ni Roger. Hindi nakapagtataka na ang relasyon sa pagitan ng pamilya ng Branch at ng pangunahing pamilya ay naging medyo alanganin sa paglipas ng mga taon. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kalimutan mo na lang. Galit na galit si Allen. Kumunat ang noo ni Connor. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, sinabi niya, sabihin mo kay Gareth na itigil muna ang plano sa ngayon. Tingnan natin kung ano ang susunod na gagawin ni Philip. Tumanggo si Allen. Iyon ang tanging paraan sa ngayon. Puno rin ng pag-aalala si Connor sa mga sandaling ito dahil paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Philip kanina. Ano pang arrangements ang mayroon siya? Umalis si Philip sa hotel kung saan nakakulong si Connor at iba pa. Pagbalik niya sa hotel na tinutuluyan ni Win ay nakita niya si Fennel na nakaupo sa sofa sa lobby na naka-cross legs. Ngumisi ito at kumaway sa kanya. Pumunta ka ba sa Nonagon? Lumapit si Philip, umupo sa tabi ng Fennel, at nagtanong. Nagkibit-balikat si Fennel at walang pakialam na sinabi mo kay Victor Bell na kontaken ako. Hindi mo ba nais na pumunta ako at hawakan ang kuta para sa iyo? Tumawa si Philip at sinabing, paano nangyari? Sagot ni Fennel, not bad. Si Dahlia Una, ang matandang babae, ay ilang suntok sa akin. I'm guessing hindi niya magagamit ang kakayahan niya sa loob ng buong buwan. Dahlia Una, tanong ni Philip. Sabi ni Fennel, oo, ang master ng Griffin Pavilion, ang mastermind din sa likod ng mga eksenang nag-alis sa iyo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ang pasimuno sa likod ng insidenteng ito ay si Cooper Berry, ang Deputy Consul ng Nonagon. Siguradong sinusubukan niyang subukan ang reaksyon at lakas ng pamilya Clark. Cooper Berry. Natigilan si Philip at tahimik na binibigkas ang pangalan sa kanyang isipan. Tumanggo si Fennel at sinabi kay Philip, dapat mong bigyang pansin ang Cooper Berry sa darating. Sa pagtalikod ng tatay mo sa Nonagon noon, may papel siya sa pangyayari. Tsaka wala pa siyang tamang pag-iisip. Napaka-pride at mayabang. Nakipag-interact ako sa kanya dati. Mayroon siyang madilim na panig, at gusto niyang mag-eksperimento sa mga tao. Nang marinig iyon, tumanggo si Philip at sinabing, nakuha ko, ngunit ano ang relasyon niya sa Griffin Pavilion? Sagot ni Fennel, it's a cooperative relationship. Ang Griffin Pavilion Master ay maraming beses nang nakipagkita kay Cooper ng pribado, at sa tuwing magsasama silang dalawa, walang magandang mangyayari. Gayunpaman, ang kanilang mga plano ay nahulog sa pagkakataong ito dahil si Supreme Williams ay gumawa ng isang hakbang, pati na rin ang Diyos ng labanan ng iyong pamilyang Clark. Sayang hindi ko nakita at may mga naririnig lang ako. Sa tingin ko ito ay isang malaking panoorin. Lalong nagulat si Philip. Noong una, inakala niyang si Supreme Williams ang nagresolba sa kaso. Hindi niya inaasahan na kumilos din si Fulton. Anong nangyayari? Bakit pumunta si Fulton sa Nonagon? Tanong ni Philip. Pinunan ng Harris ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at sinabing, bakit pa? Ang Nonagon ay tumawid sa linya sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Cooper na gamitin ang 5 hari ng mga disipulo para labanan si Supreme Williams. Kung nangyari iyon, ito ay isang labanan sa pagitan ng 6 na araw. Kung talagang aabot sa ganyan, not to mention the Nonagon, pero kahit 10 upper creeks ay masisira sa impact. Ang Battle God Hash ay pumasok upang mapanatili ang balanse at para din bigyan ng babala ang Nonagon. Gayunpaman, ang tanging sorpresa ay ang Dragon Pavilion Master ay umabot sa bagong taas at gumawa ng pribadong kasunduan sa Battle God Hash at Supreme Williams. Kung tungkol sa nilalaman ng kasunduan, hindi ko alam. Kung gusto mong malaman, maaari kang bumalik at magtanong kay Battle God Hash. Dragon Pavilion Master, napakalakas ba niya? Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster.
Abangan ang susunod pang mga kabanata.